Hello mga master! Welcome back to our channel! Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, maraming salamat palagi sa inyong panonood. Pasensya na kung minsan matatagalan ang ating uploads kasi medyo busy lang tayo minsan sa trabaho at sa negosyo. So mga master, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2561-2580. Kabanata 2561. Nandito na sila. Mukhang masama ang loob nila na parang anumang oras ay luluha na sila. Napuno ng pangamba ang kanilang mga mukha habang naglalakad sila sa gate ng campus. Pakiramdam nila ay mas mababang nilalang sila kumpara sa ibang mga estudyante sa Carey Gray Academy at nanatiling nakayuko dahil hindi sila nang ahas na tumingin sa kanila. Proud ang mga mukha ng mga estudyante habang nakapila sa field sa harap ng kani-kanilang mga guro. Lahat sila ay sabik na ipakita kung sino ang kanilang guro, maliban kay Troy at sa 86 na piniling lalaki na ayaw malaman ng sino man na sila ay mga estudyante ni Levi. Naghiyawan ang lahat nang makita ang mga guro tulad ni na Divine Brigadier, Eustace, at Gabriel na lumabas ng ilang sandali. Si Troy at ang iba ay nakakainggit lamang sa gilid at napabuntong hininga sa kanilang kasawian. Oo, matuturuan sila ng lahat ng kahangahangang gurong ito habang nauuwi kami kay Levi at sa kanyang mga walang kwentang pamamaraan. Ha ha ha, nagtawanan ang lahat sa kanila. Ito lang ang team na may teacher na mas mahina sa mga estudyante niya. Ano ang posibleng makamit nila? Paano kung turuan ko kayo? Kahit papaano ay nireranggo ako ng 900 dagdag sa Divine Leaderboard. Maaaring gumana iyan. Ha ha ha. Hiniling ni Troy at ng iba pa na lumunin na lamang sila ng lupa nang marinig iyon. Ang pinakamaraming bahagi tungkol dito ay wala silang paraan para makipagtalo sa iba dahil tama ang mga estudyante sa kanilang sinabi. Sa puntong iyon, kahit sino ay gumawa ng isang mas mahusay na guro kaysa kay Levi. Napabuntong hininga ang lahat nang makita si Levi nang magpakita siya ng ilang sandali. Sa kabila ng mga pagtatangka ng Carey Gray Academy na ipaliwanag ang sitwasyon, wala sa kanila ang nag-isip sa kanya na karapat-dapat na maging isang guro. Ang mga taong namamahala sa institute ang huling ipinakita. Sila ay lubos na kagalang-galang na mga tao na nagturo kay Forlivia. At mayroon silang ilang mahalagang balita na ipahayag. Sinabi nila sa mga estudyante na si Dark Emperor ang Chancellor ng Carey Gray Academy at ang dalawa pa ay Vice Chancellor. Sir, bakit wala ang Chancellor at Vice Chancellors ngayon? Tanong ng isang estudyante. Ang iba pang mga estudyante ay tumunog din, oo, bakit sila absent sa isang mahalagang kaganapan? Marami sa kanila ay talagang mga especially iya mula sa Lab of Gods. Hinahabol nila si Dark Emperor at ang dalawa pa, kaya nabalisa sila nang hindi nila makita ang kanilang mga target at sumigaw kasama ang ibang mga estudyante. Actually, nandito na ang Chancellor at Vice Chancellors. Natahimik agad ang lahat nang marinig iyon at tumingin sa paligid habang si Levi ay walang imak na nakatingin sa harapan. Tumingin kayo dito, guys. Nandito silang tatlo, bulong niya sa sarili. Walang maniniwalang kasama ko ang isa sa kanila, pati silang tatlo. Napatingin sila sa lahat ng tao sa lugar maliban kay Levi. Sige, tama na. Makikita kayong lahat ng Chancellor, at iyon lang ang mahalaga. Hindi mo siya makikita kahit nakatayo siya sa harapan mo, kaya mahihirapan kang hanapin siya. Nakangiting sabi ni Daxon. Ganun pa man, ang isa sa mga estudyante ay matigas ang ulo. Sir, hindi ba tayo tuturuan ng personal? Marami sa atin ang pumunta rito partikular na dahil sa kanila. Oo, gusto naming maging estudyante nila. Huwag kang mag-alala, makukuha mo ang iyong pagkakataon. Bagamat personal lang nilang tuturuan ang mga gumaganap, sinusubaybayan at pinamamahalaan nila ang iyong pag-unlad at personal nilang tutulong na makamit ang iyong potensyal. Ang mga salita ni Daxon ay nagpasiklab ng apoy ng kumpiyansa kay Troy at sa iba pa sa kanyang club.
Hanggat nanonood si Dark Emperor, magsisikap tayo at ipapakita sa kanya kung gaano tayo kagaling. Ito lang ang pagkakataon natin na magkaroon ng bagong guro. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2562. Hindi ba ako kwalipikadong maging guro mo? Determinado na mapalitan si Levi, naikuyom ni Troy at ng iba ang kanilang mga kamao ng takubo habang nakatitig sa kanya. Tinutuyan ng isang estudyante si Troy at ang iba pa nang sabihin niya, maaaring totoo iyan, ngunit mas mahusay tayong magpe-perform at mas mapapabuti sa ilalim ng patnubay ng mahuhusay na guro. Hindi tulad ng ilang tao, mas malaki ang tsansa mapili tayo ng chancellor at vice-chancellors. Tama siya. Sa isang gurong tulad ni Levi, walang paraan na magagawa nating maging mahusay at malampasan ang iba. Napakahina niya na hindi man lang siya makapasok sa provisional leaderboard. Pastahan ako na mabibigyan niya kami ng mga teoretikal na aralin sa halip na praktikal. Mangangailangan ng isang himala para sa isang mahihinang tulad niya na palakasin tayo. Oh, well, sa palagay ko ay kailangan nating gawin ito sa ngayon at tingnan kung ano ang mangyayari. Nagpalitan silang lahat ng tingin sa isiping iyon. Pagkatapos ay ibinalita ni Daxon sa kanila ang lokasyon ng kanilang mga dormitoryo, training ground, at ang mga ground rules sa institute. Ang bawat guro ay itinalaga sa isang medyo disenteng dormitoryo at high-tech na mga pagsasanay na angkop sa kanilang mga pamamaraan sa pagtuturo na pinagsama ang sinaunang sining at modernong teknolohiya. Sa madaling salita, lahat ng ibinigay sa kanila ay may pinakamahusay na kalidad. Si Levi at ang kanyang club, sa kabilang banda, ay itinalaga sa pinakamalawak at liblib na lokasyon ng Carey Gray Academy. Ito ay may malupit na kapaligiran at napaliligiran ng mga bundok na nalalatagan ng nyebe dahil sa kanilang pagsasanay ay batay sa pagpapahirap sa sarili. Nagtawanan ang lahat nang makita ang nakuha ng grupo ni Levi. Maging si Zoe at ang iba pa ay nakaramdam ng sobrang kahihiyan dito na hindi sila manggahas na batiin si Levi nang makita siya sa institute dahil ayaw nilang iugnay sila ng iba sa kanya. Si Levi ay malinaw na hindi karapat-dapat na maging isang guro dito. Ito ay isang kumpletong biro. Bagamat okay lang si Troy at ang iba pa sa kaunting paghihirap at malupit na kapaligiran sa pamumuhay, hindi nila kinaya ang differential treatment na natanggap. Lahat sila ay mga guro, kaya bakit ang iba ay binibigyan ng mga magagandang bagay habang si Levi ay nakakakuha ng lahat ng mga kalokohang bagay? Hindi nila alam, binibigyan talaga sila ni Levi ng tahimik na kapaligiran para sa kanilang pagsasanay. Ang mababang temperatura sa kalaliman ng nalalatagan ng nyebe na kabundukan ay magpapahintulot sa kanila na kalmado ang kanilang sarili at alisin sa kanilang isipan ang mga nakakagambalang kaisipan. Dahil kakaunti ang gustong mapunta sa malupit na kapaligiran sa kanilang paligid, magagawa nilang tumuon sa kanilang pagsasanay ng walang anumang abala mula sa iba. Ang malupit na kapaligiran ay maglalayo sa mga tao, na ginagawa itong perpektong lugar upang sanayin ang kanilang mga diskarte ng hindi naabala. Orihinal na pinaplano ni Levi na nananatili silang nakakulong sa Prison of Darkness, ngunit natatakot na hindi niya maintindihan ang kanyang mga pamamaraan at mauwi sa maling landas. Dahil dito, pumili siya ng perpektong kapaligiran para sanayin sila sa halip. Gayunpaman, mukhang hindi nila masyadong nagustuhan ang lugar at naiingit sa mga ibinigay sa ibang mga estudyante. Sa palagay ko ito ay isang magandang bagay, pagkatapos ng lahat. Hindi na natin sila makikita ng madalas kung nakakulong silang lahat sa sulok. I bet the institute put them there dahil sinisira nila ang reputasyon nito. Manong, nahihiya akong nandito lang sa kanila. Galit na galit si Troy at iba pa nang marinig ang mga panlalait. Ano bang nagawa naming mali? Wala kaming ginawa. Hindi tulad ng gusto namin na mapili para dito. Kami ay sapat na kapas palad na napili ni Levi, at ngayon kami ay binubuli dahil dito. Wala tayong magagawa bilang ganti sa mga panlalait at kahihiyan. Ang tanging pagkakataon natin ay isara silang lahat sa pamamagitan ng pagsira sa kanila sa kapaligiran makalipas ang isang taon, ngunit paano natin sila tatalunan kung matututo tayo sa isang mahinang guro? Ano ang gagawin natin? Hindi tayo maaaring makipagtalo sa kanila, at hindi rin natin sila matatalo. Halos tumatakbo kami sa pwesto habang ang iba ay sumusulong sa bilis ng isang rocket. Kaya lang, sinundan nila si Levi sa kanilang pagsasanay na may takot at kawalan ng pag-asa na nakasulat sa kanilang mukha.
Matapos ay unpack ang mga gamit nila sa dorm room, nagtipon-tipon sila sa training area at galit na tumingin kay Levi. Lalong bumaba ang temperatura sa kanilang paligid habang nakangiting nagtanong si Levi, sa tingin ninyo, hindi ako karapat-dapat na maging guro ninyo, at mas mahina ako sa inyong lahat. Tama ba ako? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2563. Ang ilan sa inyo ay matalino. Natigilan ang lahat sa gulat dahil hindi nila inaasahan na sasabihin iyon ni Levi. Umamin na ba siya ngayon? Tama na yan. Sa tingin ko mas mahina ka sa amin. Hindi ka qualified kahit kaunti. Si Bruno ang unang humakbang. Bilang isang manlalaban na nirerango ang 79 sa Provisional Leaderboard, isang hakbang na lang siya mula sa Divine Leaderboard. Naturally, hindi niya masyadong kinuha na magkaroon ng isang guro na hindi man lang makapasok sa Provisional Leaderboard. Pareho dito, sabi ni Troy habang humahakbang ng walang pag-aalinlangan. Ako rin. Tumikim din si Eskild. Bilang isang mandirigma sa Divine Leaderboard, siya ang pinaka-nagalit sa kanilang lahat. Sunod-sunod na humakbang ang mga lalaki para ipahayag ang kanilang hindi pagsang-ayon kay Levi. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa magandang reputasyon ng Carrie Gray Academy, matagal na akong umalis. Oo, pinili lang naming manatili at tiisin ang kahihiyan dahil maaari kaming kumuha ng ibang guro. Kung papaloran tayo, mas maaga tayong makakuha ng ibang guro. Kung hindi, maghihintay na lang tayo ng isang taon mamaya. Ito lang ang dahilan natin para manatili. Ang bawat isa ay nagpahayag ng kanilang tunay na damdamin ng agresibo, na labis na ikinatuwa ni Levi. Kyler, Weldon, bakit wala kayong sinasabi? Ano ang iyong mga iniisip tungkol dito? Nagulat ang lahat na kilala ni Levi kung sino sila, lalo na sina Kyler at Weldon. Wala tayong masasabi tungkol dito. Kung kinikilala ka ng Chancellor sa Carrie Gray Academy bilang isang guro, ibibigay lang namin ang iyong mga turo ng aming buong atensyon. Eksakto. Wala kaming gaanong masasabi tungkol dito, ngunit dapat may mga dahilan ang Carrie Gray Academy para gumawa ng ganoong pagsasaayos. Wala tayong pagpipilian kundi ang sumabay dito, kahit na maging miyembro tayo ng mga reserbang puwersa sa pagdating. Alam ni Levi ang detalyadong impormasyon sa lahat ng kanyang mga estudyante tulad ng likod ng kanyang kamay. Pinili niya ang lahat ng 87 sa kanila dahil talagang angkop ang mga ito sa pagsasanay sa kanyang mga diskarte. Lahat sila ay maaasahang mga lalaki na hindi kapani-pani walang determinasyon na gawin ang trabaho kahit na ano paman, lalo na sina Kyler at Weldon na nagsasanay ng sinaunang sining ng chi gabi at araw. Sumugod lamang sila sa Carrie Gray Academy dahil nabalitaan nilang magkakaroon ng lahat ng uri ng makapangyarihang individual sa institute. Nagawa nilang alisin sa kanilang isipan ang mga nakakagambalang kaisipan na madali at itinoon ang kanilang mga pagsisikap sa iisang pamamaraan. Bagaman maaaring kulang sila sa talento, tiyak na papunta sila sa tamang direksyon. Ang landas tungo sa pagiging malakas ay hindi naging madali at kailangan ng isa na gumawa ng isang matatag na hakbang sa isang pagkakataon. Sa kabila ng mga talento at lakas ni Levi, inabot pa rin siya ng 3 taon para makamit ang ninanais na resulta. Ang tanging kalaban na tunay niyang hinarap ay ang kalungkutan sa panahon ng kanyang nag-iisang pagsasanay. Si Asher Dragon at ang iba ay nagsanay ng husto dahil gusto nilang maging mas malakas, ngunit sila ay masyadong nagmamadali at madaling magambala. Kaya naman nabigo silang mag-focus ng buo sa kanilang pagsasanay. Dahil dito, nagpasya si Levi na pumili kung sino ang kanyang sinanay, kaya lahat ng 87 sa mga lalaking iyon ay mga mandirigma na gusto niyang tulungang palakasin. Bagamat ang ibang mga mag-aaral ay itinalaga sa mas kagalang-galang na mga guro, sila ay walang iba kundi mga foil sa kanilang mga guro. Ang mga lalaking pinili ni Levi ay ang mga tunay na magiging makapangyarihang mandirigma. Ang buong usapan tungkol sa pagkakaroon ng Dark Emperor at ng mga Vice Chancellor na personal na nagtuturo sa mga nangungunang performer ay batay sa mga limitasyon ng kanilang sinanay. Sa kabila ng kung gaano kalakas ang mga tao tulad nina Eustace at Gabriel, ipinahayag nila ni Levi bilang ganap na basura dahil sa kanilang pagsasanay ay walang halaga sa kanya. Kung inayos nila na ikaw ang magiging guro namin, dapat maging kapaki-pakinabang kahit papaano ang itinuturo mo. Maaring hindi natin ito ginagamit ngayon, ngunit darating ang panahon sa kalaunan. Tama na yan.
Ang mga plano at estratehiya ng Carrie Gray Academy ay lampas sa ating imahinasyon. Ang magagawa lang namin ay tumutok sa aming pagsasanay. Tumanggo si Levi sa kanila at sinabing, "Mabuti, kahit papaano ang ilan sa inyo ay sapat na matalino." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2564. Ang mga especially iya ay nagsiwalat ng kanilang sarili. Nagustuhan ni Levi ang maaaring sumunod sa mga utos. Tama yan. Gawin lamang ang sinabi sa iyo at magsanay ng mabuti sa halip na magtanong ng napakaraming katanungan. Napasulyap siya kina Bruno at Troy habang nagtatanong, sa tingin nyo mas matalino kayo sa iba ha? Sa tingin mo ay mayroon ka ng kung ano ang kailangan mong ay back up ang iyong kayabangan. Ikaw, galit na galit ang mga lalaki. Ngunit ngumiti lang si Levi sa kanila habang nagpatuloy, gusto mo talagang ituro sa inyo ang mga basurang iyon. Iyon ay, ang mga salita ni Levi ay nagulat sa lahat. Tinawag lang ba niyang basura ang mga tulad ni Divine Brigadier, Gabriel, Eustace, at iba pang guro sa Carrie Gray Academy? Hindi ba't medyo masyadong insolent sa kanya? Palagi siyang mananatili sa ilalim ng food chain sa buong buhay niya. Hindi ba napagtanto ni Levi kung sino siya kumpara sa kanila? Hindi man lang siya makapasok sa Provisional Leaderboard, at tinatawag niya ang mga nasa Divine Leaderboard na basura. Kung sila ay basura, ano ang ay dudulot nito sa iba? Mas mabuting managot ka sa mga salitang iyan, Levi. How dare you call those other teachers trash? Halos pinipirmahan mo na ang sarili mong death warrant. Sigaw ni Eskild. Oo, hindi mo ba alam kung gaano kakain na? Saan mo nakuha ang kumpiyansa na iyon para tawagin silang basura, ha? Tumikim din ang iba, tanging nakakagising sagot ni Levi, tama, basura silang lahat sa akin. Walang pinagkaiba kung sinasabi ko ito sa harap nyo o sa mukha nila. Ang mga lalaking iyon ay nasa bingit na ng pagsabog dahil sa galit at kawalang paniwala. Wala pa silang nakitang ganoon katigas ang ulo at walang gusto kundi turuan ng leksyon si Levi. Hindi na napigilan ni Troy ang sarili at nagsalita, Levi, stuck ka pa rin ba sa face na sa tingin mo ay natalo mo si Karsten ng mag-isa? Sa tingin mo talaga ikaw ang numero 1 sa Divine Leaderboard? Iyon ang nangyari. Pinatay ko si Karsten, kaya ako ang pinakamalakas. Isa pa, dapat ay Master Garrison ang tawag mo sa akin, hindi sa pangalan ko, malamig na sagot ni Levi. Baliw ka. Dapat mong malaman ang lahat ng tao na walang kinalaman sa iyong pagkamatay ni Karsten. Nakikita nyo ba ito? Isa siyang baliw. Mas gugustuhin ko pang mag-withdraw kaysa turuan ako ng lokong to. Isa akong Divine Leaderboard fighter. Walang paraan na kumukuha ako ng mga aralin mula sa isang taong hindi man lang makapasok sa pansamantalang leaderboard. Ayan, atres na ako. Galit na sigaw ni Eskild sa taas ng kanyang baga. Mabilis siyang pinigilan ni Kyler at Weldon. Tumahimik ka. Isang pagkakataon ka lang na makapasok sa Carrie Gray Academy. Hindi ka na makakabalik kung aalis ka. Mas gugustuhin ko pang umalis kaysa maging guro siya. Mabuti kung ganoon. Baka umalis ka na. May iba pa bang gustong mag-withdraw? Huwag mag-atubiling sumama sa kanya. Sigaw ni Levi sa iba. Aalis na ako. Ako rin. Lumapit ang isa pang anim sa kanila. Ang iba ay nag-alinlangan saglit ngunit pinigilan ang pagnanais na umalis at piniling manatili sa Carrie Gray Academy. Pagsisisihan nyo ang pananatili nyo rito. Lahat kayo. Sigaw ni Eskild habang tumatawa na umalis kasama ang anim pang estudyante. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Levi habang pinagmamasdan silang unti-unting nawawala sa paningin. Man, siguradong mga ganap na baguhan ang mga lalaking iyon. Hindi ako makapaniwala na ito lang ang kailangan para ilantad nila ang kanilang sarili. Sa nangyari, pinaghihinalaan ni Levi na si Eskild at 4 sa 6 na lalaki ay mga especially iya. Masyadong malinis ang kanilang data para maging totoo, kaya hindi niya pinili ang mga ito para makasama sa kanyang team para sa mas malapit na pagmamasid. Hindi niya alam, kusa na silang umalis bago pa man magsimula ang pagsasanay. Alam nilang napakahirap para sa kanila na makilala si Dark Emperor o sino man sa mga nakatataas sa Carrie Gray Academy. Dahil dito, mas gugustuhin nilang umalis bago ilantad ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng paggawa ng kanilang mga intensyon na halata. Siyempre, alam ni Levi na hindi talaga sila aalis sa Carrie Gray Academy. Nabibilan.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2565. Talunin mo ako. Oo, umalis ang mga lalaking iyon para maghanap ng iba pang pagkakataon. Dahil sinanay sila ng Lab of Gods na maging mga elite, tumanggi silang sumuko. Ni minsan ay hindi nila nakalimutan ang kanilang misyon, ang manatili rito. Mga kasama, hindi tayo pwedeng umalis na parang duwag. Kailangan nating gumawa ng paraan para kunin tayo ng ibang guro bilang mga estudyante. Makinig ka sa akin. Lumuhad tayo sa loob ng 3 araw ng diretso. Sa ganoong paraan, hindi baliwalain ng matataas na opisyal ang ating kalagayan. Inihayag ni Eskild. Sige, gawin natin yan. Hindi nagtagal, lumuhad si Eskild at ang 6 na iba pa sa plaza sa gitna ng Carrie Gray Academy para hilingin na maging estudyante ng iba. Ang kanilang kilos ay nakaakit ng maraming atensyon, at hindi nagtipon ang mga tao sa kanilang paligid. Hindi maiwasan ng lahat na maawa sa kanilang kalagayan at humanga sa kanilang katatagan. Kung tutuusin, sila lang naman ang gustong umalis sa Carrie Gray Academy kaysa maging estudyante ni Levi. Karamihan sa mga tao ay hindi magagawa iyon. Hanga ako sa tapang mo. Hindi ko magagawa ito kung ako ang nasa kalagayan mo. Walang paraan na hahayaan kung mawala ang pagkakataon. Nakakadismaya na maging estudyante ni Levi, ngunit kailangan itong tanggapin ng lahat. Ang karamihan ay nagpahayag ng kanilang paghanga kay Eskild at sa iba pa. Tanungin natin ang ating mga guro na tanggapin sila. Oo, tanungin natin ang kani-kanilang mga guro. Hindi natin sila hahayaang umalis ng ganyan. Habang ginagawa ni Eskild at ng kanyang mga kaibigan ang imposible, hindi maitago ng ibang mga estudyante ang kanilang paggalang sa kanila. Agad silang pumunta para hilingin sa kanilang mga guro na tanggapin sila. Si Eskild, na nakaluhod sa lupa, ay sumilay ng isang misteryosong ngiti. Matapos palayasin ang mga lalaking iyon, natuwa si Levi. Hindi niya talaga maibubunyag ang lahat ng nandito ang mga especially iya, ngunit ngayon ay wala na sila. Ang mga especially iya ay umalis sa pinakamagandang lugar, dahil ang target nila ay walang iba kundi si Levi mismo. Nako, pinili nilang iwan si Levi. Ngayon, maaaring tumuon si Levi sa pagsasanay sa mga manlalaban. Alam niyang mananatili ang mga lalaking iyon sa academy. Sige, magsimula na tayo, anunsyo niya. Gayunpaman, ang kanyang mga estudyante ay nagsuot ng mga kalmadong ekspresyon upang ipakita ang kanilang ayaw. Sino pa ba ang may problema sa akin? Tanong ni Levi. Maaaring ikaw ang aking guro, at iginagalang ko ang mga pagsasaayos ng Carrie Gray Academy, ngunit hinding-hindi kita igalang. Hindi kailanman, sagot ni Bruno. Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Oo, dito rin. Pumayag kaming manatili dahil sa reputasyon ng Carrie Gray Academy, hindi dahil sa iyo. Kahit na mga estudyante mo kami, hindi ka namin igagagalang. Tumanggo si Troy. Ang tanging paraan para makuha ang respeto ko ay ipakita sa amin ang iyong mga kakayahan. Oo, makukuha mo ang respeto namin kung matatalo mo kami. Kung hindi, hindi natin alam kung ano ang ating matututunan. Hindi namin gustong bumagsak ang aming mga kakayahan. Tama na yan. Irerespeto lang natin ang taong mas malakas sa atin. Ang malalakas na mandirigma lang ang may karapatang magturo sa atin. Sila ay nasa parehong pahina, naglalabas ng kanilang mga pagkabigo. Nakangiti ang mga labi ni Levi. Kung gayon, paano ko makukuha ang iyong paggalang? Madali lang yan. Talunin ang isa sa atin. Pipili tayo ng pinakamalakas na manlalaban sa atin. Makukuha mo ang respeto namin kung matatalo mo ang taong iyon, ani Bruno. Bumaling kay Troy, nagpatuloy siya, si Troy ay isang divine leaderboard fighter, kaya siya ang pinakamalakas sa amin. Labanan-laban sa kanya. Makuha mo ang aming takot kung crush mo siya. Oo, tumanggo ang lahat. Ipapakita namin sa iyo ang paggalang kung matalo mo si Troy, ang pinakamalakas sa aming lahat. Tinitigan ni Troy si Levi, napatayo. Halika, Master Garrison. Mag-away tayo. Ayaw mo bang makuha ang respeto namin? Duwag ka ba? Deklara niya sa parang nakakagalit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2566. Isang suntok na nakakabigla sa Carrie Gray Academy. Halika, udyok ni Levi. Nang kikilos na si Troy,
Tumawag si Levi, sandali. Ano ito? Napatingin ang lahat sa kanya. Anong mali? Babalik ka ba sa sinabi mo? Ha? Natatakot ka ba kay Troy? Di bale kung natatakot ka. Kahit kailan hindi ka namin nirerespeto. Pwede mo pa rin kaming maging guro at turuan kami. Oo, hanggat sumuko ka, hahayaan namin ito. Agad silang nakisali sa usapan. Hindi. Ang ibig kong sabihin, dapat kayong lahat ay sumali sa laban sa halip na ipadala siya. Paliwanag ni Levi. Ano? Sa sandaling umalis ang mga salitang iyon sa kanyang mga labi, natahimik ang lahat sa pagtataka. Ano? Gusto niya sabay tayong lumaban sa kanya. Ang yabang kaya. Ang yabang niya kagaya ng pinagalitan niya kami kanina na basura. Sige, hinihingi mo. Hindi ako magpipigil. Huwag mo akong sisihin kung papatayin kita. Oo, gagawin namin ang aming makakaya. Kung may mangyari man sa iyo, hindi namin kasalanan. Ang bawat tao'y agad na nakuha ang lahat ng pumped up upang ilabas ang mga hayop sa kanila kay Levi. Gusto nilang samantalahin ang pagkakataong lipulin si Levi para magtalaga ng isa pang guro sa kanila ang Carrie Gray Academy. Sa pagbabahagi ng isang pagtingin, kinumpirma na nila ay nasa parehong wavelength. Ang layunin nila ay saktan si Levi ng seryoso para bumaba siya bilang guro. Sa ganoong paraan, maa-assign sila sa ibang guro. Gayunpaman, ang mga kabataang ito ay sapat na mabait upang iligtas ang buhay ni Levi. Gusto lang nilang saktan siya. Hindi kailanman sumagi sa kanilang isipan na isakripisyo ang isang tao upang makuha ang kanilang mga layunin. Ngumisi si Levi. Hindi mahalaga. Halika na. Gawin mo ang iyong makakaya. Oo naman. Mag-ingat ka. Si Troy at ang iba pang 79 na lalaki ay tuwang-tuwa, handang umatake para magawa ang kanilang layunin. Sisingilan. Sabay-sabay silang kumilos. Ito ay isang nakakabighaning tanawin. Sinulyapan sila ni Levi at umiling bilang pagbibitiw. Masyadong mahina, masyadong magaan, masyadong mabagal. Boom! Isang suntok ang pinakawalan ni Levi. Pumalakpak, pumalakpak. Isang suntok mula sa kanya, yumanig ang lupa. Bago damapo ang suntok kay Troy at sa iba pa, sapat na ang aura nito para pigilan sila. Ang sensasyon ay parang naipit sa ilalim ng bundok. Isa-isa silang lumuhad at bumagsak sa lupa. Boom! Ang lakas ng suntok ay lumipad sa kanila. Ito ay inilunsad ng may lakas na sinira nito ang sound barrier, na nagresulta sa isang sonic boom. Mataman itong tinitigan ng lahat. Basag. Sa ilalim ng kanilang mapagbantay na mga mata, ang suntok ay pumutok sa isang mataas na bundok sa kanilang likuran. Isang landas na hugis kamao ang lumitaw sa gitna ng bulubundukin. Ang bulubundukin na nasa likuran nila ay mahigit 1,000 metro ang taas. Ang araw ay hindi kailanman lumitaw sa isang tabi dahil umuulan ng nyebe sa buong taon. Gayunpaman, ang suntok ni Levi ay lumikha ng daanan sa pagitan ng bulubundukin. Lumawak ang kanilang mga panga sa gulat. Hindi napigilan ni Troy, Bruno, at ng iba pa ang mapapanganga sa nakakagimbal na tanawin. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang bumaril sa kalangitan habang kumalat kung saan-saan at ang shockwave ay sapat na malakas upang sirain ang lahat ng bagay sa landas nito. Ang mga bundok na nababalutan ng nyebe ay yumanig ng husto sa epekto ng isang suntok lamang. Ito ay talagang nakakatakot. Boom! Boom! Bukod dyan, nagsimulang manginig ang buong Carrie Gray Academy na parang may lindol. Bago ito, nakarinig sila ng malakas na kalabog na kasing lakas ng kulog. Thud! Si Eskild at ang kanyang mga tauhan, na sa una ay nakaluhod, ay bumagsak sa lupa. Anong nangyayari? Anong nangyari? Sabay-sabay silang nagpanik. Hindi lang sila, dahil ang buong Carrie Gray Academy ay bumagsak sa ganap na kaguluhan. Lahat ng mga estudyante at guro ay tumatakbo sa paligid, hinihingi kung ano ang nangyari. Maaari bang may magsabi sa akin kung ano ang nangyayari? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2567. Hinati ng strike ang Carrie Gray Mountains. Ang lahat ng impyerno ay nasira sa Carrie Gray Academy. Naapektuhan ang lahat, pati na ang mga guro at estudyante. Nagpaikot-ikot sila, sinusubukang alamin kung ano ang nangyayari. Nako, kahit ang mga guro ay walang ideya kung ano iyon. Doon naging komplikado ang mga bagay. Pagkatapos ng lahat,
Ang kaguluhan ay halos naging sanhi ng pagkasira ng Carrie Gray Academy. Kahit na ang labas ng mundo ay nararamdaman ang shockwave. Ang mga kalahok na narito para sa pagpili ay huminto sa kanilang mga landas sa takot. May nangyari ba sa Carrie Gray Academy? Iyon ay isang malakas na boom. Sa tingin ko may some ire sa Carrie Gray Academy. Nagsimula sila ng mainit na usapan. Tingnan ang Carrie Gray Mountains. May sumigaw bigla. Napalingon ang lahat at nakakita ng malaking butas sa gitna ng bulubundukin. Tamang-tama sa gitna, ang butas na hugis kamao ay parang inukit. Oh my goodness, may gumawa ba ng butas gamit ang suntok? Para itong kamao, kaya maaaring tama ka. Excited silang nag-usap sa isa't isa. Pawis na pawis, hindi nila maiwasang isipin kung gaano kalakas ang manlalaban. Kung tutuusin, isang suntok lang ang kinailangan ng nakakabasag ng lupa para sabog ang isang butas sa gitna ng bulubundukin. Ito ay simpleng hindi maisip. Alam ng mga tao sa labas kung ano ang nangyari, ngunit ang mga nasa Carrie Gray Academy ay naliligaw pa rin. Masyado silang malapit sa bulubundukin para makita ang nakakatakot na kawalan. Hanggang ngayon ay nag-aagawan pa rin sila para alamin kung ano ang nangyari. Si Daxon at ang natitira ay nagkunot ng kanilang mga ekspresyon, dahil ngayon unang araw na binuksan sa publiko ang Carrie Gray Academy. Hindi nila kayang tiisin ang mga kahihinatnan at hiyain ang kanilang sarili. Anong kahihiyan? Bilisan mo, alamin mo kung ano ang nangyayari. Bilisan mo, nag-order sila. Nagpanik na rin ang mga estudyante. Hindi ba masyadong kapana-panabik ang isang karanasan sa unang araw? Si Zoe at ang iba ay nagtipon sa takot. Hindi pa sila nakatagpo ng ganoong kalaking kaguluhan. Mas malaking kaguluhan ito kumpara noong namatay si Karsten. Samantala, bumalik sa eksena ng krimen. Si Troy at ang iba ay lumuhad sa lupa nang hindi gumagalaw. Nagmukha silang mga sculpture na bato. Kung tutuusin, para silang mga naglalakad na bangkay na nawalan ng kaluluwa. Ano iyon? Si Levi, ang guro, na inakala nating mas mahina kaysa sa atin, ay nagpasabog ng kawalan sa gitna ng Carrie Gray Mountains. Diyos ko, napakalakas niya. Nakita nila kung paano nagbigay ng casual na suntok si Levi, kaya halatang hindi niya naibigay ang kanyang best shot. Ang suntok ay malamang na ikasampung bahagi ng kanyang normal na lakas. Kung hindi, ang shockwave mismo ay dudurog sa kanila. Walang kapantay si Karsten sa kanya. Kung lalabanan ni Karsten si Levi. Sandali lang, biglang pumasok sa isip ni Troy at ng iba ang isang kakilakilabot na kaisipan. Hindi ba nag-away sina Levi at Karsten? Isang suntok lang ang kinailangan ni Levi para sumabog si Karsten. Gayunpaman, sinabi ng iba na namatay si Karsten dahil naisip niya ang lahat ng bagay at sumabog. Sa katunayan, si Levi ang pumatay kay Karsten sa isang suntok lang. Bumungad sa kanila ang realisasyon. Total, nakita nga nila kung paano pinatay ni Levi si Karsten sa isang suntok. Ang pangalan ni Levi ay hindi nakasulat sa plaka ng bato. Nakarinig sila ng mga alingaw-ngaw kung paano nakaukit ang pangalan ni Levi sa likod ng plate ng bato, ngunit walang nag-abala na tingnan. Malinaw na hindi nagsisinungaling si Levi noon. Sa wakas ay naunawaan na nila ang lahat. Dahil ang Carrie Gray Academy ay nakakalap ng maraming elite na manlalaban, hindi sila bibigyan ng guro na wala lang sa provisional leaderboard ng walang dahilan. Tama si Weldon. May saysay ang mga kaayusan ng Carrie Gray Academy. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2568. Wala ako sa tuktok. Ang lahat ay may katuturan ngayon. Ito ay isang panalo para sa amin. Hindi nila maiwasang mapangiti sa tuwa. Noong una, inakala nilang sila ang nakakuha ng pinakamalakas na guro, ngunit si Levi, sa katunayan, ang pinakamalakas na guro. Lahat ng mga guro ay walang kapares sa kanya. Ang swerte ay nasa ating panig. Si Eskild at ang iba pang nakatakas kanina ay mga hanggal na pinalampas ang pagkakataon. Kung masama ang loob ni Eskild, maaari niyang hamanin si Levi. Sa pag-iisip na iyon, ang mga labi ng lahat ay kurbadong pataas. Ito ay dapat na kapalaran. Sila ay nakatadhana upang magtagumpay. Malinaw na hindi ganoon kaswert si Eskild at ang kanyang mga kaibigan. Ilan sa mga estudyante ni Levi ay nakahinga ng maluwag na hindi sila umalis kasama si Eskild kanina.
Ang dahilan kung bakit sila nanatili pabalik ay dahil sa reputasyon ng Carrie Gray Academy. Ito ay isang malapit na tawag. Pinagpawisan silang lahat. Sa wakas, inamin nila ang pagkatalo, dahil natamo ni Levi ang kanilang paggalang ng nararapat. Hindi nila maiwasang mahihiya sa kinikilos nila noon na makitid ang isip at katangahan. Lalo na sina Troy at Bruno, na nagkusa na pumili ng laban, na sana lumunin na lang sila ng lupa. May karapatan ba akong maging guro mo ngayon? Nakangiting tanong ni Levi. Walang umimik. Isang mapait na ngiti si Troy. Master Garrison, humihingi ako ng paumanhin sa aking mga kalokohan. Hindi ka lang kwalipikadong maging guro namin, ngunit maaari kang maging guro ng Divine Brigadier. Yes, we finally know na ikaw ang pumatay kay Karsten. Walang makakapareha mo. Ang Divine Brigadier at ang iba ay tiyak na nais mong maging iyong mga estudyante ng kusa. Dapat naligtas ko ang mundo sa nakaraan kong buhay para maging maswerte akong maging estudyante mo ngayon. Dapat ipagmalaki ako ng aking mga ninuno. Masaya nilang ipinahayag ang kanilang mga saloobin. Master Garrison, mangyaring tanggapin ang aming mga busog. Dahil si Troy ang pinuno nila, lumuhad ang mga estudyante at binigyan ng magalang na yumoko si Levi. Nakuha ni Levi ang kanilang pagpipitagan. Kung tumanggi silang aminin ang pagkatalo, natalo na niya sila. Huwag kang magaan. Sasailalim ka sa isang matinding sesyon ng pagsasanay sa lalong madaling panahon. Pinili kita ng personal. Karamihan sa inyo ay nagsagawa ng asetisismo, ngunit ang susunod na mangyayari ay higit pa doon. Hindi lang pisikal na sakit, dahil maghahirap ka sa isip, babala ni Levi. Nagbago ang ekspresyon ng lahat noon. Hindi kami natatakot. Ang nakakabinging sagot nila. Levi revealed, actually, medyo madali ang ituturo ko sa iyo. Ito ang pangunahing pamamaraan na binanggit ng Carrie Gray Academy. Hindi ito lihim, dahil alam ng maraming tagalabas ang pagkakaroon nito. Itinapon na ito ng aking asawa at mga kasama. Gayunpaman, nakuha ko ang aking kapangyarihan mula sa pamamaraang ito. Ang pamamaraan ay upang ituloy ang tunay na kapangyarihan at bilis. Kapag na-master mo ang teknik, hindi ka matatalo. Pina-practice ko pa rin ang teknik, dahil hindi pa nakikita ang dulo. Naging seryoso ang kanyang tono habang nagpatuloy, gayunpaman, kailangan nito ang iyong determinasyon at sole focus. Kailangan mong talikuran ang lahat, kabilang ang iba pang mga diskarte, at tiisin ang pagpapahirap at kalungkutan. Mahihirapan ka. Ang ibang mga mag-aaral sa akademya ay maaaring umunlad nang matapos silang turuan ng kanilang mga guro, ngunit ang iyong mga pagpapabuti ay maaaring maliit, o kahit na wala. Ito ay isang pagsubok ng iyong katatagan. Kung maaari kang manatili doon at makamit ang isang pambihirang tagumpay, pagkatapos ay maaari mong talunin ang sinuman sa malapit na maganap, kabilang ang Divine Brigadier at iba pa. Wala ako sa taas, dahil sinasanay ko pa rin ang teknik na ito. Hindi nagpapigil si Levi at ibinahagi niya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa pamamaraan. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang iba ay natigilan. Parang hindi sila yung tipong umiiwas sa mga hamon. Maaari mo pa ring baguhin ang iyong isip. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2569. Nakaukit ba ang pangalan mo sa likod ng bato na plaque? Pagkasabi pa lang ni Levi ay napatingin sa kanya ang iba. Magsasanay ako kasama mo, at magbibigay ng mga tagubilin kung kinakailangan. Gayunpaman, hindi ko maipapangako na mabilis kang mapapabuti. Maaaring tumagal ng 3 hanggang 10 taon upang makita ang isang pagpapabuti, babala niya. Napanganga ang lahat sa kanyang sinabi. Sa sandaling ito kung saan mabilis ang pag-unlad, walang sino man ang kayang maghintay ng 10 taon. Maaaring hindi na umiral ang mundo pagkatapos ng 10 taon. Walang makapaghintay ng ganoong katagal. Ang iba ay maaaring mamula sa kanyang mga salita, ngunit ang mga estudyanteng pinili ni Levi ay hindi nabigla, dahil sila ay matigas ang ulo na nilalang noon pa man ay nagsasanay ng asetisismo. Bagaman hindi ka makakakita ng pagpapabuti sa loob ng ilang panahon, ang pagtitiyaga ay haantong sa hindi inaasahang mga sorpresa. Madali mong matatalo ang iba, pero kailangan mo munang magtiyaga, paliwanag ni Levi. Pagkatapos ng isang paghinto, inihayag niya, bibigyan kita ng isa pang pagpipilian, maaari mong piliin na umalis. Ngunit hindi ko ibig sabihin na umalis sa Carrie Gray Academy, syempre.
Aayusin ko na ma-assign ka sa ibang mga guro, at pwede rin kitang turuan ng iba pang teknik. Ha? Agad na nagkaroon ng kaguluhan sa mga estudyante, dahil hindi nila inaasahan na bibigyan sila ni Levi ng isa pang pagpipilian. Ngayon, maaari kang pumili ng iyong panig. Ang mga gustong huminto ay maaaring tumabi. Nagsalita si Levi, may boses. Nagniningning ang determinasyon sa mga tingin ng mga estudyante. Handa silang harapin ang hindi alam. Kahit na tumagal ng 20 taon, mananatili sila hanggang sa huli. Walang gustong mag-opt out. Sige, 3 minuto na. Walang nag-opt out. Hindi ka magkakaroon ng isa pang pagkakataon para pagsisihan ang iyong desisyon mula ngayon. Natuwa si Levi sa mga desisyon ng kanyang mga estudyante. Ngumisi siya. Mabuti, natutuwa ako. Mula ngayon, magdurusa ka sa loob ng radius na 100 milya. Bumangon ka na. Tumayo ang lahat. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga lalaki ang sumugod sa kanila. May nangyaring major. Si Daxon iyon at ang iba pa. Wala bang nangyari dito? Udyok nila, curious kung gaano kalmado si Levi at ang kanyang mga estudyante. Hoy, tingnan mo. Biglang itinuro ni Eustace ang Kerry Gray Mountain sa di kalayuan. Napatingin ang lahat sa direksyong iyon at huli nilang napagtanto na nagsimula ang kaguluhan dito. Pagtatanong ni Levi, ibinato ko ang suntok na iyon. Anong problema? Oh, wala lang. Aalis na tayo ngayon. Agad na tumakas si Daxon at iba pa. Nang makita iyon, namangha si Troy at ang mga natitirang estudyante. Tinakat ba sila ni Levi ng ganoon lang? Kahanga-hanga yan. Alam nila ang kakayahan ni Levi, kung gayon. Nako, may ganap na kaguluhan sa labas. Wala silang ideya na nagsimula ito dito. Napangisi si Troy at ang iba, dahil sa una ay minamaliit sila ng iba sa Kerry Gray Academy. Sige, ituturo ko sa iyo ang pangunahing pamamaraan ngayon. Halika, pumunta tayo sa malalim na bundok. Sa pamamagitan nito, pinangunahan ni Levi ang kanyang mga estudyante sa mga bundok. Hindi napigilan ni Kyler na magtanong, Master Garrison, nakaukit ba ang pangalan mo sa likod ng stone plaque? Matapat na sagot ni Levi, oo, tama. Nakita ito ni Karsten noong araw na iyon, kaya patuloy niyang tinatawag ang pangalan ko bago siya namatay. Oo, narinig ko yon. Akala ko kilala ka niya. Ngayong naiisip ko na, malamang nakita na niya ang pangalan sa likod ng stone plaque. Master Garrison, may pagkakataon ba kaming makita ang iyong pangalan sa likod ng stone plaque? Isipin mo ito bilang isang paraan ng pampatibay loob para sa amin. Pakiusap ni Weldon. Oo naman, gumagana iyon. Maghintay ka hanggang matapos akong magturo. Bukas, dadalhin ko kayong lahat doon. Okay, salamat, Master Garrison. Samantala, nagkakagulo pa rin ang Kerry Gray Academy. Lahat, huminahon. Alam ko ang totoo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2570. Nililigaw ni Levi ang kanyang mga estudyante. Si Daxon at ang iba pa ang nag-anunsyo. Ha? Anong nangyayari? Napalingon ang lahat sa kanila. Ang Chancellor at Vice Chancellors ang sanhi nito noong sila ay nagsasanay, inihayag ni Daxon. Dahil lahat ng 3 posisyon ay si Levi technically, hindi siya nagsisinungaling. Ano, ganyan ba ang kakayahan ng Chancellor at Vice Chancellor? Nako, mahal, mas malakas sila kay Karsten. Magiging magaling akong mag-aaral, kaya ang Chancellor o Vice Chancellors ay makakakita sa akin. Alam na ang Chancellor at Vice Chancellors ang naging sanhi ng kaguluhan, ang lahat ay pumped up. Nag-igting ang kanilang mga kamao habang nagliliyab sa kanilang mga mata ang determinasyon. Maging si Zoe ay lalong natuwa. Magiging estudyante ulit ako ng Dark Emperor sa pamamagitan ng pagsisikap na gawin ang aking sarili. Hindi siya nang ahas na banggitin na siya ay disipulo ni Dark Emperor, dahil ito ay masyadong nakakahiya. Kung tutuusin, wala siyang kapares kumpara sa kanya. Sige, kung ganoon, pakibalik sa kani-kanilang guro. Utos ni Daxon. Sir, hindi mo ba sila maaawa? Matagal na silang nakaluhod. Wala sa kanila ang gumawa ng mali. Ito ay dahil si Levi ang pumili sa kanila. Sayang ang pagpapaalis sa kanila sa Kerry Gray Academy. Bakit hindi mo sila italaga sa ibang mga guro? Sila ay mga mahuhusay na mandirigma. Si Eskild ay isang manlalaban sa Divine Leaderboard.
Oo, tulungan mo sila. Nagsimulang magmakaawa ang mga tao para sa tulong ni Daxon. Napabuntong hininga, sinulyapan ni Daxon si Eskild at iba pa bago sumuko. Sige, kung ganoon. Gabriel, Eustace, kumuha ng tig-2. Kukunin ko ang natitirang 3. Tumanggaw naman sina Gabriel at Eustace bilang pagsang-ayon. Oo naman. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Ang kanyang anunsyo ay sinalubong ng isang dumadagandong na palakpakan. Congratulations, Eskild. Mas malaki ang chance mo. Agad namang binati ng mga estudyante si Eskild at ang 6 pa. Salamat, salamat. Tuwang-tuwa si Eskild at ang 6 pang iba. Sa wakas, natupad ang kanilang mga hiling, dahil naatasan sila sa ibang mga guro. Lalong natuwa si Eskild at ang 3 pang especially Iya, dahil may misyon sila. Maaari nilang ipagpatuloy ang kanilang misyon na imbestigahan si Dark Emperor at ang 2 pa. Ngayon na sila ay ang Divine Brigadier at mga mag-aaral ng iba pang mga malalakas na guro, ito ay isang pambihirang pagkakataon na nagbigay sa kanila ng mas maraming pagkakataon na makipag-ugnayan sa kanilang mga target. Kumpol ng mga tanga. Tumanggi silang umalis kasama namin at nanatili kay Levi. Kung sumama sila sa amin, na-assign sila ngayon sa ibang mga guro. Si Vigo at ang natitirang 3 lalaki na hindi mga especially Iya ay nagluwa ng mga mapanoksong salita. Akala nila tama ang ginawa nila sa pag-alis kasama si Eskild. Ang mga nanatili kay Levi ay tinawag na mga hanggal. Kaya, ang 7 sa kanila ay naging mga estudyante ni Daxon, Eustace, at Gabriel. Sa unang araw, ang mga guro ay magbibigay ng maikling pagpapakilala. Pagkatapos nito, binigyan ng libreng oras ang mga mag-aaral upang mas mabilis nilang makilala ang Carrie Gray Academy. Nagsimulang maglakad-lakad ang lahat sa buong Carrie Gray Academy. Gayunpaman, sila ay pinaka-curious tungkol kay Levi at sa kanyang mga estudyante. Pagkatapos maglibot sa Carrie Gray Academy, lahat ng estudyante ay nagtungo sa kinaroroonan ni Levi. Hindi nagtagal, dumating na sila para makita si Troy at ang iba pang nagsasanay. Nagtawanan ang mga bagong dating sa nakita. Seryoso ka bang nagsasanay sa basic technique na ito? Kahit ang aso ko ay hindi magsasanay. Kinukutya nila. Napangiwi si Zoe, Asher Dragon, at iba pa sa nakita. Hindi sila komportable na makita kung paano nagsasanay ng husto ang mga estudyante at ipinapalagay na nililinlang ni Levi ang mga estudyante. Sayang ang mga potensyal na estudyante. Manem, Eskild, bakit nandito ka pa? Napahinto si Troy at ang kanyang mga kaibigan sa kanilang mga landas. Si Eskild at ang kanyang barkada ay nagsusuot ng mayayabang na ekspresyon. May announcement kami na gagawin. Huwag kang magalit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2571. Wala kang ideya kung ano ang iyong napalampas. Sinabi ni Eskild, Vigo, at ng iba pang 5, habang nagpupursage kami, kinuha kami ni Divine Brigadier, God of Massacre, at ng dating pinuno ng angkan ng garrison bilang mga estudyante nila. Oo. Pinaglaban natin ang sarili nating kinabukasan. Ikaw ang may kasalanan kung bakit hindi ka umalis sa amin. Na-assign kami sa ibang mga guro pagkatapos umalis. Ipinagmamalaki nilang 7 ang kanilang dibdib sa pag-asam ng mga maiinggit at masalimuot na tingin ng iba. Siguradong nagsisi sila na hindi sumama sa amin. Gayunpaman, natigilan sila sa sumunod na nangyari. Nawala ang kanilang mga ngiti, hindi makapaniwalang nakatingin sa mga natitirang estudyante. Sa kanilang pagtataka, hindi nabigla si Troy at ang 79 na estudyante sa kanilang anunsyo. Ang namumungay nilang mga mata ay naghatid ng mensahe, yun lang. Kaya ano? Hindi pwede. Ito ay imposible. Hindi ba't dapat ay puno sila ng panghihinayang at dalamhati? Hindi ba dapat inggit sila? Bakit ang tahimik nila? Para bang naranasan na nila ang katapusan ng mundo? Tingnan kung gaano sila hindi interesado. Hindi mo ba narinig ng malinaw? Kaming 7 ay naging mga estudyante ng Divine Brigadier bukod sa iba pa. Siguradong pinagsisisihan mo ang desisyon mong manatili. Galit na sigaw ni Vigo. Sa kanyang mga sinabi, si Troy at ang iba pa ay nagdoble sa tawa. Hindi nila napigil ang tumawa. Natigilan ang mga bagong dating. Hindi lang sina Eskild at Vigo, kundi maging ang libu-libong estudyante ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata.
Ito ay hindi makatwiran sa lahat. Dapat silang magseselos pagkatapos malaman na ang kanilang mga kasama ay mas mahusay kaysa sa kanila, tama ba? Ang kanilang mga reaksyon ay kabaligtaran ng aming inaasahan. Tingnan mo kung paano sila humahagikhak. Iyan ba ang paghamak na nakikita natin sa kanilang mga mata? Oo, si Troy at ang kanyang 79 na kaibigan ay tumatawa sa kung paano itinalaga si Eskild at ang 6 na iba pa sa ibang mga guro. Malinaw na hindi nila ito pinakialaman, lalo pat nakakaramdam sila ng selos. Para bang kinukutya nila si Eskild at ang 6 na iba dahil sa pagkawala ng isang mahalagang pagkakataon, at ang mga naiinggit ay dapat si Eskild at ang 6 pa. Hindi maintindihan ng lahat ang sitwasyon. Karamihan sa mga mag-aaral ay dumating upang makita si Troy at ang 79 na mga lalaki na nasaroon ng loob ng mga ekspresyon, kaya sila ay nabigla nang makita kung gaano kasigla si Troy at ang 79 na mga lalaki. Nabalot sila ng kalituhan nang tumahimik sila. Pinipilit mong ngumiti, huwag mong gawin yan. Alam ng lahat sa Carrie Gray Academy ang tungkol sa iyong mga kalunos-lunos na karanasan. Napakamalas mong ma-assign sa walang kwentang gurong ito. Wala itong kinalaman sa iyong kakayahan. May pagkakataon ka pa na ma-assign sa ibang mga guro. Iiyak mo lang lahat ng gusto mo. Naaaliw ang karamihan. Sabi ni Troy, ayos naman kami. Sa tingin ko si Master Garrison ay isang mahusay na guro. Nagpa siya akong maging estudyante niya. Hindi ako pupunta sa ibang mga guro. Tumango si Weldon. Oo, si Master Garrison ang pinakamagaling. Siya lang sa Carrie Gray Academy ang nakakuha ng respeto ko. Ako rin. Gusto ko lang matuto kay Master Garrison. Sang-ayon ako kay Weldon. Ang 80 estudyante ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Malinaw na gusto nilang maging estudyante ni Levi ng taos-puso sa halip na maglagay ng isang aksyon bago ang mga tagalabas. Ano? Lahat ng iba ay nagulat ng hindi makapaniwala. Anong nangyari? Bakit ba ang laki ng tiwala nila kay Levi? Imposible yon. Naspell ba sila ni Levi? Kung hindi, paano niya nakuha ang kanilang paggalang? Ngumisi si Kyler. Eskild, wala kang ideya kung ano ang namiss mo. Ha? Natigilan si Eskild. Sapat ba ang kakayahan ni Levi na makuha ang kanilang paggalang? May namiss ba talaga ako? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2572. Isang bunch of fools. Ibinahagi ng iba ang kanyang damdamin. Gayunpaman, mabilis silang natauhan. Hindi pwede. Nakita na lang namin silang nag-practice ng walang kwentang basic technique. Maaaring nilinlang sila ni Levi sa mga kasinungalingan, o nagbitiw sila sa kanilang kapalaran. Tiyak na tinanggap nila ang kapalaran at nagpanggap na wala silang pakialam. Maghintay ka lang. Makalipas ang 2 taon, matatalo ko ang bawat isa sa inyo. Oo, ang diskarteng ito ay mas malakas kaysa sa maaari mong isipin. Kailangan natin ng panahon para mapatunayan ang ating kakayahan. Bigyan mo kami ng ilang taon para magpakita sa iyo ng milagro. Sa harap ng ibang estudyante, hindi na makapaghintay si Troy at ang kanyang mga kaibigan na maghari sa kanila. Gumawa sila ng matapang na mga pahayag ng may kumpiyansa ng likas. Nako, nag-crack naman ang ibang estudyante sa mga sinasabi nila. Ang iba ay nagtatakip ng tiyan na sobrang sakit sa kakatawa, habang ang iba ay gamulong-gulong na sa lupa. Ilang taon. Huli na iyon. Maaaring mawala ang Carrie Gray Academy sa loob ng ilang taon. Ipapakita mo ba ang iyong kakayahan? Hindi mo ba alam kung gaano kabilas ang panahon na ito? Maaaring magbago ang mga bagay sa loob ng ilang buwan. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa loob ng ilang taon? Natahimik si Eskild at ang iba pa. Noong una, akala nila ay sapat na ang kakayahan ni Levi na kumita ng respeto ng mga estudyante, ngunit ngayon ay malinaw na puno na siya ng kasinungalingan. Si Levi ay nagpinta lamang ng isang malarosas na larawan tungkol sa palabas. Sa sandaling ito, walang kabuluhan na pag-usapan ang mangyayari. Kung tutusin, 6 na buwan na lang ang hinaharap. Masyadong maraming pag-uusapan kung ano ang mangyayari pagkaraan ng isang taon, kaya bilang pagtatapos, si Levi ay isang walang kwentang tao. Saglit lang doon, natakot sila ng walang kabuluhan sa pag-aakalang may kakayahan si Levi, ngunit ngayon ay panatag na sila. Sila ay ganap na hinalinhan. Ayos lang. Nagtitiwala kami kay Master Garrison. Nasa atin ang kinabukasan. Sabay na sabi ni Troy at ng iba.
Makikita ng isa ang pagtitiyaga sa kanilang mga ekspresyon. Hindi nila maiwasang magpasalamat kay Levi sa pagtatanong sa kanila kung gusto nilang pumili sa pagitan ngayon o sa susunod. Kung hindi sila nahirapan sa loob na gumawa ng desisyon kanina, nasa dilema sila sa tanong na ibinato sa kanila ngayon. Pinilit sila ni Levi na magdesisyon, kaya wala silang dapat ikatakot ngayon. Ang daming tanga. Hindi ako makapaniwala na nagbitiw ka para maging estudyante ni Levi. Ha, maghintay ka lang. Magpapanik sila kapag nag-improve kami, at nananatili silang pareho. Naaalala mo ba ang kompetisyon makalipas ang 1 taon? Tingnan natin kung pagsisihan nila ang kanilang mga desisyon. Sa oras na iyon, maaari ko nang talunin ang lahat ng 80 sa kanila ng mag-isa. Lahat ay nakatingin sa mga estudyanteng iyon na parang mga tanga. Sa kabilang banda, labis na nakonsensya si Zoe at ang iba pa, dahil inakala nila na nililigaw ni Levi ang mga estudyante. Nagkaroon pa ng urge si Zoe na makipag-usap kay Levi kaya bumaba siya sa pwesto. Sa ganoong paraan, hindi niya maloloko ang mga estudyante. Sayang ang talento na ibigay ang mga estudyanteng iyon kay Levi. Pagkatapos ng lahat, hinihiling lamang ni Levi sa iba na isagawa ang kanyang pangunahing pamamaraan. Matagal na silang sinasabotahin niya, lalo na si Asher Dragon, na ngayon ay nasa likod ng lahat. Sa kasamaang palad, pagkatapos nilang makatakas mula sa mga kamay ni Levi, ang mga estudyanteng iyon ay napiling magsanay ng mga pangunahing pamamaraan at pumalit sa kanilang mga pwesto. Si Zoe at ang iba ay hindi gustong makita iyon. Nakakagilty ako, sabi ni Asher Dragon. Gayunpaman, nanatiling matatag si Troy at ang kanyang mga estudyante. Ang mga tao ay naging hindi mapakali at nagsimulang maglibot sa lugar. Hoy, ano yon? Sa wakas, may nakakita sa opening sa Kerry Gray Mountains. Itinuro niya ang bungad, sa kawalan ng salita. Lumingon ang lahat sa direksyong itinuro niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2573. Isang tao. Ito ay isang nakakabighaning tanawin. Wala pang nakakita ng ganitong eksena sa buhay nila. Pamilyar ang karamihan sa Kerry Gray Mountains, dahil nakita na nila ang bulubundukin bago sila dumating sa Kerry Gray Academy. Gayunpaman, mayroong isang napakalaking butas sa gitna ng hanay ng bundok. May nagsadya ba nito? Namulat ang pag-unawa, at naalala nila ang malaking kaguluhan na nangyari sa Kerry Gray Academy kanina. Tiyak na nagmula iyon dito. Ay, mahal, paano ito nangyari? Ang Chancellor at Vice Chancellors ba ay naging sanhi nito sa kanilang pagsasanay? Naalala ang mga salita ni Daxon, nagulat ang lahat. Hay nako, paano nila nagawa iyon? Hindi ko maisip ito. Natigilan ang lahat ng naroon sa napakagandang tanawin. Bagamat alam nilang malalakas ang tatlong nangungunang manlalaban sa Divine Leaderboard, wala silang nakitang anuman mula sa kanila sa sarili nilang mga mata. Bagamat naramdaman nila ang malakas na aura ni Karsten noon, hindi talaga nila nakita kung gaano kalakas ang kanyang mga pag-atake. Wala sa kanila ang nakaranas ng malakas na suntok ng manlalaban bago ito. Kaya naman, hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Sa tingin ko ang Chancellor at Vice Chancellors ay nagpadala ng isang malakas na suntok na nagdulot ng napakaraming pinsala. Walang paraan na magagawa ito ng isang tao ng mag-isa, hula ni Eskild. Manam, sumasang-ayon ako. Hindi maaaring maging ganito kalakas ang isang tao. Tumanggo si Azure, ang estudyante ni Daxon. Tama na yan. Hindi ito kayang gawin ng isang tao na mag-isa. Kung hindi, nagpakita siya at nawasak si Karsten. Ang lahat ay nagsimulang talakayin ang bagay na ito ng may kumpiyansa. Natitiyak nila na higit sa isang tao ang naging sanhi ng pagkawasak na ito. Walang paraan na nakamit ng isang tao ang gawaing ito ng mag-isa. Iyon ang pumasok sa isip ng lahat. Dapat napakalakas nilang tatlo para maging sanhi ng suntok na ito. Oo, tiyak na napakalakas nila. Masaya ako kung ako ang kanilang estudyante. Ang bawat isa ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw. Ha, tatlong lalaki ang dulot ng butas. Sabi sino? Lumingon ang mga tao at napagtantong si Troy iyon. Sumagot sina Bruno, Kyler, at Weldon. Oo, sino ang sabi? Sumama ang iba. Nakita mo ba ang tatlong lalaki na sumasabog sa butas? Bakit mo nasabi iyan?
Natarante naman ang iba sa biglaang tanong nila. Walang paraan na makabili sila ng account ng iba, ngunit si Troy at ang mga mag-aaral ay narito sa lahat ng oras. Malaki ang posibilidad na nasaksihan nila ng sarili nilang mga mata ang buong pangyayari. Namula si Eskild at ang iba sa natuklasan. Oh, makikita mo ito mula rito. Oo, may katuturan ang anggulo. Hindi ako makapaniwala na nasaksihan nila ito. Ang swerte nila. Isang alon ng inggit ang bomb alot sa karamihan. Nakita nila ang strike-slip fault ng Kerry Gray Mountains. Kung ako sila, wala na akong pagsisisihan sa buhay ko. Nagsalita si Eskild at ang kanyang barkada. Troy, bilasan mo, sabihin mo sa amin. Nakita mo ba? Siguradong nakita mo na. Ang iba ay tumingin sa kanilang direksyon na nagtataka. Oo naman. Nakita namin ang lahat ng malinaw. Si Troy at ang 79 na mga mag-aaral ay sumili ng mapagmataas ng ngiti. Naaalala pa rin nila kung paano ibinato ni Levi ang malakas na suntok na iyon. Ang kanilang nagniningning at mapagmataas na mga ekspresyon ay patunay na nasaksihan nila ang pangyayari. Ilang lalaki ang gumawa niyan. Udyok ni Vigo. 3. Tama. Bulalas ni Kirin. Siyempre hindi. Isang tao iyon. Pabulaan na ni Troy. Napabuntong hininga ang iba sa sagot niya. Isang tao. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga tainga. Kahanga-hanga yan. Paano nagagawa ng isang tao ang napakalaking pagkawasak? Siya ay dapat na napakalakas. Hindi ko maisip kung paano. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2574. Ito ay Master Garrison. Sino yun? Bilasan mo, sabihin mo sa amin. Hinawakan ni Eskild ang balikat ni Troy at niyugyug ang huli. Nakita mo ba kung sino ang may gawa nito? Bilasan mo, sabihin mo sa amin kung sino siya. Balis ang sambit ng lahat. Gusto nilang malaman kung si Dark Emperor o ang dalawa pa ang may gawa nito. Matigas na sumagot si Troy at ang mga estudyante, hindi namin sasabihin sa iyo. Nagalit ang karamihan sa kanilang sagot, ngunit sabik silang malaman kung sino ang manlalaban. Si Eskild at ang mga especially iya ay lalong galit na galit, dahil ang kanilang misyon ay alamin ang Dark Emperor at ang tunay na pagkakakilanlan ng dalawa. Hindi nila gustong makaligtaan ang anumang mga pahiwatig. Kaya naman, mas galit na galit sila kaysa sa sino mang nasa eksena. Nako, hindi nila namalayan na may iba na palang nakatingin sa kanila sa dilim. Pakiusap umalis ka na. Oras na para sa ating pagsasanay. Sabi ni Troy. Ayaw niyang mag-imbita ng gulo at sinabi sa iba na umalis. Sige, aalis na kami. Paano kung nakita mo ang tao? Hinding-hindi kayo magiging estudyante niya. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon, ngunit malamang na magkakaroon tayo. Malamig na tumikim ang karamihan. Tahimik na nagpatuloy si Troy at ang iba sa kanilang pagsasanay at hindi pinansin ang mga panunuya ng mga estudyanteng iyon. Mabilis na nawalan ng interes ang mga tao sa kanila. Isang walang kwentang guro at isang grupo ng mga walang pinag-aralan na tanga. Sila ay lampas sa pagliligtas. Ikaw ay nakatadhana na manatili sa isang liblib na lugar na tulad nito sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Isa-isang umalis ang mga tao sa kinaroroonan ni Levi. Pagkaalis nila, bumalik si Eskild at ang iba pa. Troy, kung sasabihin mo sa amin kung ano ang nakita mo, maaari naming ayusin na ma-assign ka sa sino mang guro na gusto mo. Oo, alam namin kung gaano mo kinasusuklaman ang pagiging estudyante ni Levi. Sabihin mo lang sa amin kung ano ang nakita mo kanina. Gustong malaman ni Eskild kung ano ang nakita kanina ni Troy at ng iba pa at gumawa ng mga kaakit-akit na alok para hikayatin silang magbago ng isip. Nako, napagtanto ni Troy at ng 79 na estudyante na may mali. Ginawa lang ba niya ang alok na iyon para malaman lang namin ang alam namin? May mali. Nagpalitan sila ng tingin bago sumagot, sige, ihahayag namin ito. Si Master Garrison ang gumawa ng lahat. Oo, ginawa iyon ni Master Garrison ng mag-isa. Sinabi nila ang totoo. Tumigil ka sa pagbibiro, hindi posibleng si Levi iyon. Gaya ng inaasahan, inakala ni Eskild at ng kanyang barkada na niloloko sila ni Troy at ng iba pa. Wala sa kanila ang naniwala na may ganitong uri na mangyayari. Di bale kung ayaw mong ibunyag ang totoo. Ang pagsasabi na ginawa mo ito ay mas kapanipaniwala kaysa sa pagsasabing si Levi ang gumawa nito. Tingin mo tanga kami.
Hindi mo ibubuga ang katotohanan, ha? Pagsisisihan mo ang desisyon mo. Pagkasabi nyon, si Eskild at ang iba pa ay biglang tumikim. Dahil napakalaki ng klon na ito para hindi papansinin, natarante sila at ginawa ang lahat ng kanilang makakaya upang malaman ang higit pa. Dahil dito, halos pumutok sila. Pagkaalis nila, nagpakita si Levi. Walang karagdagang pagkaantala, iniulat ni Troy at iba pang mga estudyante ang natuklasan sa kanya. Sige, nakuha ko. Huwag mo silang pansinin. Kinabukasan, tinipon ni Levi ang kanyang club. Bumuo sila ng mga linya at nagmarcha papunta sa pasukan. Nagulat ang iba sa nakita. Narinig kong dinadala sila ni Levi sa The World Summit para makita ang inukit sa stone plaque. Ano? Seryoso? Hindi man lang siya nireranggo sa Divine Leaderboard. Bakit niya sila dadalhin doon? Sa halip na turuan ang kanyang mga estudyante, patuloy na gumagawa si Levi ng walang kabuluhang bagay. Tumanggaw lang si Troy at ang iba pa. Wala kang ideya kung bakit tayo pupunta doon. Mga tanga. Natuwa sila nang makita kung gaano katanga ang mga tao. Bago sila makalabas ng Carrie Gray Academy, isang figure ang biglang sumulpot at humarang sa kanilang landas. Tumayo ang tao sa harap nila at tumanggi silang umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2575. Sip-in si Levi sa Carrie Gray Academy. Si Zoe iyon. Hindi maisip ng lahat, pati na si Zoe, kung bakit gustong dalhin ni Levi ang kanyang mga estudyante sa The World Summit. Hindi niya maiwasang lumabas para pigilan sila. Levi, please wag mong sayangin ang oras nila. Makinig sa akin at bumaba mula sa posisyon. Maaari naming pagbutihin ang aming mga kasanayan ng magkasama. Itigil ang pakikialam sa negosyo ng iba. Nakiusap siya. Oo, boss. Huwag tayong kumagat ng higit sa kaya nating nguya. Hindi ka sapat para maging guro. Oo, quit lang. Huwag sayangin ang oras ng mga estudyante. Sayang ang talent. Tumanggaw naman si Kirin at iba pa. Nagtawanan ang mga nanood. Maging ang iyong asawa at mga kasama ay iniisip na hindi mo karaniwan. Kakapit ka ba sa posisyong iyon nang walang kahihiyan? Makapangyarihan ka ba? Tingnan mong mabuti ang sarili mo sa salamin. Kwalipikado ka bang maging guro? Nakakatawa. Ang mga matataas na opisyal ng akademya ay mga hanggal na sayangin ang napakaraming talento na ito dahil siya lang ay Crown King. Lahat ay nakaramdam ng galit sa ngalan ng mga estudyante ni Levi. Sila nang iniisip, ang pagtatanggal kay Levi sa kanyang posisyon bilang isang guro. Oo, iminumungkahi ko na tanggalin ng Carrie Gray Academy si Levi sa kanyang posisyon bilang guro. Lumabas si Eskild at nagdeklara. Sumasang-ayon ako. Tumanggaw si Vigo. Ako rin. Ibilang mo ako. Hindi nagtagal, mas maraming estudyante ang sumali upang suportahan ang ideya. Kahit na hindi sumama sa misa si Zoe at ang kanyang barkada, pareho sila nang iniisip. Gusto nilang bumaba si Levi sa posisyon, dahil hindi siya kwalipikado. Niloloko lang niya ang mga estudyante niya. Libu-libong estudyante ang sabay-sabay na nagpahayag, na humihiling sa institute na tanggalin si Levi sa kanyang posisyon. Wala kang karapatang magdesisyon kung hindi si Master Garrison. Oo, tama. How dare you question the decision of Carrie Gray Academy? We know best kung qualified siya. Kung hindi siya qualified, walang ibang tao sa Carrie Gray Academy. Kahit na walang sinabi si Levi, lumabas si Troy at ang kanyang mga estudyante upang suportahan siya. Kung tutuusin, nakita nila sa kanilang mga mata kung gaano kahusay si Levi. Hindi siya qualified. Iyan ay lubos na kalokohan. Ano? Ang mga tao ay namangha. Bakit nila pinagtatanggol si Levi? Ito ay kakaiba. Binastos ba sila ni Levi para suportahan siya? Ano kaya ito? Troy, nababaliw ka na ba? Ginagawa namin ito para sa ikabubuti mo. Kung ma-kick out si Levi sa Carrie Gray Academy, maa-assign ka sa ibang mga guro. Kung gusto mo, maaari kang ma-assign sa mas mahuhusay na guro. Nagmamadaling alok ni Eskild. Oo, ginagawa namin ito para sa kapakanan mo. Sinusubukan naming tulungan ka, makuha mo. Payag ka bang maging estudyante ni Levi kahit na mas mababa siya sa iyo? Wala kang makakamit sa kanya. Sinusubukan lang naming tumulong, kaya makipagtulungan sa amin. Masiglang naghiyawan ang mga tao. Ngumisi si Troy.
Walang ganoong pangangailangan. Sa tingin ko si Master Garrison ang pinakamahusay na guro. Manam, pumayag kami. Si Master Garrison ang pinakamagaling. Ang ibang mga estudyante ay nagpahayag ng kanilang opinyon. Handa kaming magdusa kasama si Master Garrison. Maaari nating tanggapin ang anumang uri ng pagpapahirap. Hindi ka naman ginulo ni Master Garrison, di ba? Bakit mo siya pinipilit na umalis? Tama na yan. Itigil ang pagpasok sa aming negosyo. Kahit na sinungaling si Master Garrison, nagtitiwala kami sa kanya. Wala kang kinalaman iyan. Naninindigan ang 80 estudyante. Dahil dito, nagdulot ng galit ng publiko sa kanilang paninindigan. Ang daming walang utak na mga tanga. Sige, manatili ka kay Levi at manatiling walang silbi magpakailanman. Ipinapalagay nila na ang 80 estudyante, kabilang si Troy, ay nabaliw. Maya-maya lang ay ibinuka ni Levi ang kanyang mga labi. Huwag mo na lang silang pansinin. Tara na. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2576. Ang Lab of Gods ay naghahanap ng isang tao. Sa wakas, pinangunahan ni Levi ang lahat sa The World Summit. Sa kabila ng panunuya ng mga ito, pinangunahan pa rin niya sila papunta sa Hall of Gods. Maaaring madama ng iba na ito ay walang galang na humakbang dito, alam na ito ay para sa walang kapantay na mga mandirigma ng katanyagan, ngunit si Levi ay hindi nagbigay ng hiyaw sa lahat. Hindi napigilan ng lahat ang pagkakaroon ng paggalang sa plakang bato. Kung wala ang pangalan ni Levi, ituturo silang walang galang dito. Gayunpaman, natigilan sila nang makita ang mga salita na nakaukit sa likod ng plate ng bato pagkatapos umakyat dito. Bukod sa akin, ang iba sa kanila ay magiging mga mortal na kaaway ng buong mundo. Sa pamamagitan ng hook o sa pamamagitan ng crook, dapat mong tandaan ang kanilang mga pangalan. Sa totoo lang, inalagaan ko kayong lahat sa lahat ng ito dahil sa kanila. Sa madaling salita, kailangan ko kayong lahat na lumaban sa kanila. Mataimtim na sambit ni Levi. Namutla ang lahat habang pinagmamasdan ang mga pangalan sa likod ng plate ng bato. Markahan ang salita. Bilang aking mga mag-aaral, tanging ang mga pangalang nakalista dito ang magiging kalaban mo. Maging lahat ng iba pang guro sa Carrie Gray Academy ay hindi umabot sa pamantayan na maging kalaban mo. Isipin mong huwag mo akong bigyan ng kahihiyan. Paalala ulit ni Levi sa kanila. Pinamunuan niya silang lahat doon ng bahagya upang hayaan silang suriin muli kung nakaukit din ang kanilang mga pangalan sa likod ng plate ng bato. Bukod pa riyan, nais niyang maliwanagan sila sa kanilang misyon, upang malaman nila ng maaga kung anong uri ng mga kalaban ang makakalaban nila mamaya. Sa pamamagitan nito, hindi sila mag-aaksaya ng oras sa mga nasa Carrie Gray Academy, alam nilang hindi sila pinupuntirya ni Levi. Sa sandaling malaman ni Troy at ng iba pa ang tungkol sa kanilang misyon, may mga pagbabago sa kanilang mukha at kilo. Parang bigla silang naglabas ng vibe ng solemnity at maturity. O marahil, inilalayo pa nila ang kanilang mga sarili mula sa mga makamundong bagay. Hindi may kikaila, nagkaroon sila ng biglaang pagbabago sa kanilang pag-iisip pagkatapos malaman ang tungkol sa mga kalaban na kanilang kakalabanin sa hinaharap. Gayunpaman, maraming iba ang nagsimulang pagsabihan si Levi sa pangunguna sa mga estudyante na umakyat sa batong plaka ng walang pakundangan. Sa kabilang banda, nagsimulang mangalap ng impormasyon ang Lab of Gods na nakuha ng kanilang mga espesyaliya. Nagulat sila nang matuklasan na ang Dark Emperor at ang dalawa pa ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Tila hindi maihahambing sa kanila si Karsten. Kahit papaano, nagdududa sila tungkol dito. Ipinalagay ko si Dark Emperor at ang dalawa pa ay nag-aatubili na magpakita dahil hindi nila kayang makipagsapalaran dahil sa kanilang pagkakakilanlan. Kaya, mas gugustuhin nilang magplano na tanggalin si Karsten para hindi sila malantad. Si Mr. X at ang iba ay nagsimulang gumuhit ng haka-haka. Hindi napigilan ni Lucifer at ng iba pa ang mabubuntong hininga. Mukhang nagiging mas sophisticado at nag-aalala ang mga bagay para sa amin. Sayang at wala pa rin tayong kaalam-alam sa lahat. Tungkol sa Carrie Gray Academy, sigurado ako na sasanayin nila ang isang malaking grupo ng mga manlalaban para labanan tayo. Siguradong isa na namang banta sa atin yan. Kung mapupunas natin sila, habang humihina ang boses ni Lucifer, isang kislap. Bumungad sa kanyang mga mata ang bangis. No doubt, we have to wipe them off sooner or later.
Ngunit hindi sulit ang panganib na gawin iyon ngayon dahil maaari tayong mapansin anumang oras. Kaya, sa palagay ko, mas mabuting tumuon muna tayo sa pagtanggal kay Dark Emperor at sa dalawa pa. Dahil halos wala kaming anumang palatandaan tungkol sa kanila, kailangan naming humingi ng tulong sa aming kaibigan. Nakangiting komento ni Mr. Ibig mong sabihin Shield from Zarain. Akala ko matagal na tayong tumigil sa pagkukross ng landas nila diba? Nagsimula ka na bang makipag-ugnayan sa kanila? Curious na tanong ni Lucifer. Oo naman. Walang alinlangan, ang mga bagong henerasyon ng Zarain at Shield ay tila mas mababa, ngunit ang paggamit sa pagkuha ng impormasyon ay hindi pa rin nangunguna sa buong mundo. Matagal ko nang nakipag-ugnayan kay Shield, hinihiling sa kanila na maghanap ng para sa akin. Susunod, maaari kong hilingin sa kanila na i-trace si Dark Emperor at ang kinaroroonan ng dalawa pa. I bet we will be able to trace something, paliwanag pa ni Mr. X. Nang marinig ang kanyang paliwanag, sabay tanong ni Lucifer at iba pa, pwede ba? Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Mr. Matapos masilip ang screen ng telepono, sinabi niya sa kanila, ito ay isang tawag mula kay Shield. Hayaan mo muna akong sagutin. Matapos tumahimik si Lucifer at ang iba pa, sinagot ni Mr. X ang tawag. Ano? Nagawa mo na ba siyang subaybayan? Mahusay. Dalhin siya sa Erodia sa lalong madaling panahon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2577. Ang dalawang mahiwagang entidad sa Erodia. Maaaring ito ay ang nakatatandang disipulo ni Dark Emperor. Maingat na tanong ni Lucifer. Oo, tama ang hula mo. Actually, ang tinatawag na senior disciple ay si Divine Brigadier at anak ni Dark Emperor. Nagawa ni Shield na malaman ang tungkol doon. Kaya, maaaring siya lang ang taong nakakaalam tungkol sa pagkakakilanlan ni Dark Emperor sa ngayon. Mahinahong sambit ni Mr. Di nagtagal, ang ahente ng mga espesyal na puwersa mula sa Shield ay nagdala ng isang taong may maskara upang salubungin sila. Siya pala ay senior disciple ng Dark Emperor. Sino ang kasalukuyang Dark Emperor? Mr. X cut to the crap. Inimbestigahan ko pa yan. Ilang buwan na ang nakalipas, may pumasok sa punong tanggapan ng Sacred Organization at pinatay ang aking ina, ang dating Dark Emperor. Pagkatapos noon, pinunasan pa niya ang lahat ng matataas na opisyal para kontrolin ang buong organisasyon. Sa pagkakaalam ko, alam ni Deathfiend, Tempestes, at ng iba pa ang eksaktong pagkakakilanlan ni Dark Emperor. Maliban sa Dark Emperor, sila ang may kontrol sa Sacred Organization ngayon. Samantala, sina Tyrone Garrison at Donald Garrison ang may kontrol sa Maya Industries. Nagkakaroon ako ng kutob na ang Dark Emperor ay mula kay Erodia at malapit na mangyari kay Eragon ng The Cardinal Hall. Ngayong magkasama silang binuo ng Carrie Gray Academy, napatunayang tama ang hula ko. Paliwanag ng alagad. Si Black Hawk, ang ahente ng mga espesyal na puwersa mula kay Shield, ay nagkomento ng may paghanga, ako ay humanga sa iyo. Sa katunayan, hindi ako nakakakuha ng ilang impormasyon kahit na hindi na ako makakapagbigay ng ilang daang libong tao para doon. Sa iyong paliwanag, marami sa aking mga pagdududa ang naalis. Gayunpaman, hindi napigilan ni Mr. X at ng iba pang mula sa Lab of Gods na hindi makahinga. Ang aming hula ay may katuturan. May nagpapanggap bilang Dark Emperor. Not to mention, kung ang peking Dark Emperor ay mula kay Erodia, iyon ang magiging banta para sa kanila. Iyon nga ang pinakamasamang senaryo na inaasahan nila. Katulad na lang kung paano nila nasaksihan si Levi na tapusin si Karsten noon. Tumanggaw si Blackhawk at sumagot, batay sa impormasyong nakuha, malamang na ang Dark Emperor na ito ay mula kay Erodia. Ay nako, tapos na tayong lahat sa round na ito. Hindi sumagi sa isip ko na silang tatlo ay taga-Erodia. Arg! Ang Cardinal Hall at Eragon ay wala sa amin dahil alam namin ang tungkol sa kanila. Gayunpaman, tina-target namin ang dalawang mahiwagang entidad sa Erodia nitong ilang taon. Ngayon na hindi na natin maalis ang Dark Emperor at ang dalawa pa, paano natin sila lalabanan? Ang mukha ni Mr. X ay naging malungkot sa isang iglap. Ang dalawang mahiwagang entidad, may iba pa bang mas makapangyarihan kaysa sa The Cardinal Hall at Eragon?
Nagtatakang tanong ni Blackhawk. Pagkatapos ng lahat, siya ay itinuring na pinuno ng Departamento ng Panektik ng Shield of Zarain, na may unang kamay na impormasyon sa buong mundo sa kanyang pagkakahawak. Gayunpaman, hindi niya napapansin ang pagkakaroon ng tinatawag na dalawang misteryosong nilalang. Oo, iyan ang hindi alam ni Shield at ng iba pa. Sagot ng isa sa mga miyembro mula sa Labs of God. Tama na. Mayroon pa ring dalawang mahiwagang entidad kay Erudia na hindi pa nagpapakita hanggang ngayon. Kung hindi, tiyak na magdudulot sila ng mas nakakatakot na kaguluhan kaysa sa The Cardinal Hall at Eragon. Sa madaling salita, ang pagkawala ng Lab of Gods ay malapit din sa kanila. Para sa amin, sila ang pinakamalakas na kalaban. Lahat, para sa iyo, para silang dark web na may hawak na iba pang impormasyon sa buong mundo. Paliwanag ulit ni Mr. X. Nagulat sa kanyang sinabi, napabuntong hininga si Blackhawk. Samantala, nahuli ang senior disciple. Hindi sumagi sa kanyang isipan na ang gayong misteryo at walang kapantay na mga nilalang ay umiral kay Erudia. Gayunpaman, alam ng lahat na ang Erudia ay isang lugar ng kababalaghan sa mundo ng martial arts noon pa man. Halimbawa, ang Divine Extraction Technique at ang Iron Golem Technique ay parehong mula sa bansang iyon. Pagkatapos nito, sana ay malaman ninyo lahat ng Shield ang pagkakakilanlan ng 3 taong iyon para sa amin sa lalong madaling panahon. Dapat nating alisin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Bilin ni Mr. X. Siya at ang iba pa ay halos hindi na makapaghintay. Susubukan ko ring mag-imbestiga. By hook or by crook, kailangan kong malaman kung sino sila. Kung hindi, hindi ko magagawang ipaghiganti ang aking ina. Sana makuha mo agad ang clue. Inihagis ng senior disciple ang lahat ng kanyang pag-asa sa Lab of Gods. Si Mr. Expot ay ngumiti sa kanya. Ay oo, sandali lang. May idea ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2578. Dapat kang nag-aaral ng maingat. Ano iyon? Tanong ni senior disciple. Alam ba ng Divine Brigadier ang tungkol sa iyong pag-iral? Tanong ni Mr. X. Tumango si senior disciple at sumagot, may pakiramdam ako na ganoon siya. Pero hindi niya alam kung sino ako at hindi niya sinubukang alamin. Kung wala ka pa ring matrace na clue, I suggest you go and look for him. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinuno ng The Cardinal Hall. Sigurado akong alam niya ang eksaktong pagkakakilanlan ni Dark Emperor at ng iba pa. Maaaring itago niya ito sa iba, ngunit anak ka niya. Hindi man niya sasabihin sa iyo ang lahat, sigurado akong bibigyan ka man lang niya ng ilang pahiwatig kung pipiliin mong ipaghiganti ang iyong ina, pahiwatig sa kanya ni Mr. Ang senior disciple ay mabilis ang isip at agad na nakuha ang kanyang punto. Naiintindihan ko. Hintayin mo na lang ang magandang balita ko. Halos hindi na siya makapaghintay na umalis at salubungin si Daxon. Sumunod, lumingon si Mr. X upang turuan ang mga mula kay Shield, kung tungkol sa kasalukuyang pinuno ng sinaunang angkan ng garrison, maaari mong subukan na makakuha ng ilang mga pahiwatig mula sa mga miyembro ng pamilya. Oo, Mr. X. Tumango sila bilang paggalang. Nang aalis na si Blackhawk, tinawag siya ni Mr. X. Inihanda ko ang ilang kagamitan mula sa Lab of Gods para sa iyo. Lahat sila ay napaka-advance at imposibleng makarating ka sa ibang lugar. Nang marinig iyon, nagliwanag ang mata ni Blackhawk. Sigurado akong lahat ng bagay mula sa Lab of Gods ay may mataas na kalidad. I wonder kung gaano sila ka-develop ngayon. Ilang sandali pa, masayang kinuha niya ang kagamitan. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Mr. X sa iba pa niyang mga plano at inutusan ang mga especially iya na pumasok sa Carrie Gray Academy na subaybayan ang mga pahiwatig sa lahat ng paraan. Ipinalagay niya na ang pinaka-epektibong paraan para sa kanila ay ang lumabas bilang mahusay na mga mag-aaral na may natatanging pagganap. Sa pamamagitan nito, maaaring magkaroon sila ng pagkakataong mapalapit kay Dark Emperor at sa dalawa pa. Kaya, mas marami o mas kaunti ay makakakita sila ng anuman kung mababantayan nila ang trio. Kabutihan ko, unang araw pa lang ng launching ng Carrie Gray Academy. Nagtataka ako kung anong uri ng walang kapantay na manlalaban ang maaaring pukawin ang gayong kaguluhan. Kumbaga, epekto iyon dahil sa isang napakalaking suntok pero masyadong halata ang punch mark.
Si Lucifer at ang iba pa ay nabigla nang makita ang strike-slip fault ng Kerry Gray Mountain sa larawan. Mr. X, sa tingin mo ba may posibilidad na, nag-aalalang tanong ni Lucifer. Ano iyon? Pinutol siya ng huli. Posible bang ang Dark Emperor ay mula sa isa sa tinatawag na dalawang misteryosong entity sa Erudia? Mataimtim na tanong ni Lucifer. Pwede naman. Kung tutuusin, napakalakas niya. Malaki ang posibilidad. X ay nagbahagi ng parehong damdamin sa kanya. Samantala, pinangunahan ni Levi ang grupo pabalik sa Kerry Gray Academy. Lahat ng iba ay tumingin sa kanila para silang grupo ng mga nakakatawang tanga. Dahil sa kanila, ang napakataas na akademya sa buong mundo ay tila na downgrade. Pang-aasar ng isa sa mga estudyante. Sa tuwing dumaraan si Levi at ang iba pa, may mga umalangaw-ngaw na panunuya mula sa bawat sulok. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Troy at ng iba pa. Nang bumalik sila sa akademya mula sa Hall of Gods, parang lahat ng iba ay walang muwang na pump para sa kanila. Sa kanila, sayang pa nga ang oras para pabulaanan ang kanilang pangungutya. Dahil sa biglaang pag-ikot ng kanilang pag-iisip, ang kanilang mga plano sa hinaharap ay lubusang nagbago. Maging ang Kerry Gray Academy ay naalis sa kanilang isipan. Dahil ang mga nanunuya sa kanila ay hindi kwalipikadong maging kalaban nila, hindi nila naramdaman na hindi sila titigan. Kung tungkol kay Levi, ang kanilang mga mapang-ipong salita ay wala lang sa kanya. Hindi nagtagal, tinipon niya ang lahat at sinimulan ang pagsasanay. Kasabay nito, nagsimula rin siyang sumailalim sa kanyang sariling pagsasanay. Sa kritikal na sandali, para siyang nakikipagkumpetensya laban sa Lab of Gods sa teknolohiya ng militar. Para sa kanya, ang oras ay ginto. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang lahat ng opisyal na magsanay sa Kerry Gray Academy. Ang lahat ng mga guro ay nagsimulang gabayan ang kanilang mga mag-aaral ayon sa pagkakabanggit. Sa isang iglap, lahat ng tao sa akademya ay nabuhayan ng loob. Matapos makumplito ang kanyang sariling sesyon ng pagsasanay, lumingon si Levi upang gabayan ang kanyang mga estudyante. Sumunod, nagsimula siyang maglakad-lakad sa paligid ng akademya upang tingnan ang pag-unlad ng iba. Una, tahimik siyang sumama sa pangkat ni Eustace at pinagmasdan ang kanilang pag-unlad. Bukod sa pag-shortlist ng mga mahuhusay sa mga mag-aaral, layunin niyang matunten ang mga espesyalihiya na nakalusot sa akademya. Sumunod, lumipat siya sa team ni Gabriel. Pagkatapos noon, ganoon din ang ginawa niya sa ibang team ng mga guro upang isa-isang sinuri at mabuti ang lahat ng mga estudyante. Kaya, ang kanyang mga kilo ay may posibilidad na magmukhang kakaiba sa iba. Levi, anong ginagawa mo? Maingat mong natututo ang aming kakayahan, hindi ba? Baka nag-pipe out. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2579. Magdagdag ng insulto sa pinsala. Si Eskild pala ang nagbibiro ng tanong. Talagang naipahayag niya ang pag-aalinlangan na bumabagabag sa isipan ng karamihan. Marami pang iba ang nagmamasid din kay Levi, at hindi nila napigilan ang pakiramdam na mukhang kain na hinala siya. Maging si Zoe at ang iba ay nag-iisip na sinusubukan niyang matuto ng maingat mula sa kanila. Gayunpaman, alam nilang hindi nararapat para sa kanila na magkomento sa anumang bagay. Matapos ipahayag ni Eskild ang kanyang pagdududa, ang iba ay nag-echo habang papunta sila kay Levi at pinalibutan siya. May point ka. Napansin kong matagal na siyang nakatayo dito at kakaiba ang kinikilos. Hindi lang iyon, ginagawa niya ang parehong para sa halos lahat ng mga club. Good gracious, pinagmamasdan niya ang bawat estudyante ng higit sa 1 minuto. Para saan pa iyon kung hindi niya natutunan ang aming mga kasanayan ng maingat? Habang nakikipagpalitan ng tingin si Zoe sa iba, may sumagi sa kanilang isipan. Hindi kaya nakapasok siya sa akademya para maging guro para matutunan niya ang aming mga kasanayan ng maingat. Bilang isang guro, makatuwiran para sa kanya na suriin ang lahat ng mga club ng paisa-isa. Not to mention, it's sure awkward for him to learn directly from the other teachers. Ngunit kung natututo siya ng maingat, walang makapagsasabi ng kahit ano. Nadama nilang lahat na tama ang haka-haka ni Eskild. Kumbinsido sila na si Levi ay natututo ng kanilang mga kasanayan ng maingat. Nakangiting sagot ni Levi, sa tingin mo ba kailangan kong matuto ng maingat mula sa iyo? Sino ka sa tingin mo, ha?
Worth it ba para sa akin na gawin iyon? Ang kanyang mga salita ay nagpagulo sa mga estudyante. Sinubukan silang pakalmayan ni Daxon, sa takot na lalo nilang magalit si Levi. Hindi masisisi ang mga mag-aaral dahil hindi nila napapansin ang kanyang hindi magaganap na galing sa pakikipaglaban. Gayunpaman, alam niya ito at ng iba pang mga guro. Paano posible para sa isang walang kapantay na mandirigman na matuto mula sa amin? Samantala, binigyan sila ni Levi ng matamis na ngiti at binigyan sila ng makahulugang tingin bago humakbang palayo. Hindi mo ba nakita ang ngiti sa mukha niya ngayon lang? Siya ay tila nakakuha ng isang bagay ng maingat mula sa amin ngayon lamang. Walang hiyang tao, may sumigaw. Puff, paano maglaro ang isang guro ng mga trick upang matuto ng maingat? Halatang wala siyang hiya, ngumisi ang katabi niyang estudyante. Hindi ito makatarungan para sa amin. Angal ng isa pang estudyante. Ang lahat ng mga estudyante ay agad na nagayos. Hindi nila napagtanto na si Levi ay napakaligaya sa paningin ng kanilang damdamin na kaguluhan. Ha, ganyan masusubaybayan ang mga especially iya, sa isang paraan. Ilang sandali ang nakalipas, nagkaroon siya ng malapitang obserbasyon ng hindi bababa sa 1 minuto para sa marami sa kanila. Kasunod nito, nakita niya ang ilang mga mahuhusay sa mga mag-aaral. Kahit na ang kanyang paraan ay maaaring hindi angkop sa kanila, maaari pa rin niyang sanayin ang mga ito. Sinabi sa kanya ng kanyang gut instinct na maaari silang magkaroon ng mas malakas na lakas sa pakikipaglaban kaysa kay Daxon at sa iba pa kung sila ay mahusay na sinanay. Natutuwa siya na ang mga mahuhusay na mag-aaral na na-shortlist niya ay maaaring matugunan ang kanyang pangangailangan bilang mabigat na mandirigma. Bukod doon, nagawa niyang matrace ang iba pang mga especially iya sa mga estudyante maliban kay Eskild. Kahit walang konkretong ebidensya, mayroon siyang kutob na naghihinala sila. Sa kaibuturan, hindi napigilan ni Levi na mapasinghap. Anyway, medyo mabagal sila. Iyon ang dahilan kung bakit wala pa rin silang kabuluhan upang masubaybayan ang anumang bagay kay Dark Emperor. Nakangiting mapanloko, nagpa siya siyang magdagdag ng insulto sa pinsala upang pukawin ang gulo para sa kanila. Sa gabi, tinipon niya si Daxon at ang iba pa upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa kanyang plano, na isasagawa sa susunod na araw. Sa kabilang banda, nagsimulang kumilos ang mga ahente ng espesyal na puwersa mula sa Shield at Senior Disciple. Kasabay nito, naghanda si Blackhawk na italaga ang kanyang mga tauhan na pumuslit kay Erudia at tumungo kaagad sa tirahan ng garrison upang masubaybayan ang anumang mga pahiwatig tungkol sa bagong pinuno ng sinaunang angkan ng garrison. Samantala, sinimulang tonton ng Senior Disciple ang anumang mga clue sa Sacred Organization. Gayunpaman, walang kabuluhan ang Lab of Gods upang makakuha ng anumang clue tungkol sa Carrie Gray Academy. Ang magkabilang panig ay tila maingat na nakikipaglaban sa isa't isa. Kinabukasan, tinipon ni Daxon ang lahat ng mga guro at estudyante ng Carrie Gray Academy para sa isang engranding pagpupulong. Inanunsyo niya, upang ma-motivate ang lahat ng estudyante, nagpa siya ang Carrie Gray Academy na magpatupad ng bagong sistema na kilala bilang Special Reward System, at magkakaroon tayo ng buwanang tournament. Pagkatapos, ililista namin ang lahat ng personal at pangkat ng mga mag-aaral na ranggo, ayon sa pagkakabanggit. Ang mag-aaral na nasa unang ranggo ay makakatanggap ng isang tunay na banal na kasangkapan. Espesyal itong inimbento ng Dark Emperor at nagagawang maglabas ng hindi magaganap na puwersa. Samantala, ang mga club na nireranggo sa mga nangungunang tatlong ay makakatanggap ng iba't ibang uri ng mga gamot at iba pang uri ng banal na kasangkapan. Sa madaling salita, iyon ang mga likas na nagbibigay daan sa iyo upang i-upgrade ang iyong pagsulong sa pakikipaglaban. Ang anunsyo ay nagresulta sa isang kagiat na kabuluhan. Hindi lihim sa lahat ang Dark Emperor ay nag-imbento ng isang tunay na banal na kasangkapan. Gayunpaman, walang sino man ang nakakita nito dati. Kaya, maaari lamang nilang isipin at panaginip ang tungkol dito. Ngayon na sa wakas ay nagkaroon na sila ng pagkakataong taglayin ang banal na kasangkapan, hindi nila napigilan na maging handa ang lahat. Nakaramdam sila ng matinding pananabik at halos hindi makapaghintay na ay patong ang kanilang mga kamay sa maalamat na imbensyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2580. Ang banal na kasangkapan bilang isang gantimpala.
Upang ma-motivate ang lahat, nagpapadala ng Chancellor ng banal na tool para tingnan natin at subukan ito. Muling anunsyo ni Daxon. Ang kanyang mga salita ay bumagsak sa lahat ng mga estudyante. Wow! Makikita natin ang banal na tool sa mismong lugar at kahit nasubukan itong subukan ang puwersa nito. Maya-maya, may nagdala ng isang parihabang kahon na may modernong teknolohiya. Bumukas ng malakas ang kahon pagkatapos ipasok ni Daxon ang passcode. Sa sumunod na segundo, isang pana na may kumikinang na asol na sinag ang lumabas. Boom! Kasabay nito, ang lahat ay nabigla nang ito ay nagmula sa isang napakalaking puwersa. Maging si Gabriel at ang iba pa ay nabigla at natense dahil sa pananakot. Hindi na malaya ni Eustace ang kanyang mga ngipin. Magandang mabait, ang banal na kasangkapang ito ay tila mas makapangyarihan pa sa aking sandata. Hindi biro, halatang maraming goodies si Levi. Pastahan ako na kahit sinong makakahawak sa banal na tool na ito ay madodoble man lang ang kanilang husay sa pakikipaglaban. Hindi may kikaila, ang banal na kasangkapan ay hindi isang ordinaryong bagay na maaaring hawakan ng lahat. Maging si Daxon at ang iba ay hindi kumbinsido na magagawa nila ito. Si Levi ay tila ang tanging tao na makapagbibigay daan sa banal na kasangkapan na magmula sa pinakamalakas nitong kapangyarihan. Gayunpaman, naniniwala silang kahit kay titing na bahagi ng pinakawalan na puwersa ay maaaring gumawa ng mahika. May compartment pa sa rectangular box. Ang 20 arrowhead na gawa sa kakaibang metal mula sa restricted area 76 na ay inilagay ng maayos dito. Hindi na kailangang sabihin, ang nakakatakot na enerhiya ay lampas sa imahinasyon. Nakita na nila ang pinakawalan na palaso ay magreresulta sa isang mapaminsalang puwersa. Kahit na ang Skyward Sword at ang Terrorblade ay hindi maihahambing dito. Nang makita ang banal na kasangkapan, naikuyom ng lahat ang kanilang mga kamao sa tuwa. May kislap pa nga ng hindi maalis na baliw sa kanilang mga mata. Ang dakilang kagandahan ng banal na kasangkapan ay hindi mapaglabanan para sa kanilang lahat. Pumili tayo ng isa sa inyo para subukan ito. Floyd, pwede bang lumapit ka? Tinawag ni Daxon ang pangalan niya. Okay. Tuwang-tuwang sagot ni Floyd. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya at kinuha ang crossbow mula sa hugis parihaba na kahon na may nanginginig na mga kamay. Lahat ng iba ay nakatingin sa kanya na naiinggit. Samantala, mabilis na kumilos si Daxon at tumayo ng humigit kumulang 100 metro ang layo sa kanya. Okay, humanda ka at atakihin mo ako. Sigaw niya kay Floyd. Ha, napatulala si Floyd. Hilahin ang iyong pinakamalakas na lakas at barilin mo ako. Desididong bilin ni Daxon. Walang choice si Floyd kundi iangat ang crossbow habang patuloy na nanginginig. Nakakagulat, mas mabigat ito kaysa sa inaasahan. Ay nako, ang bigat talaga. Kung tutuusin, parang kasing bigat ng maliit na burol. Lumipas ang ilang segundo, naglabas siya ng arrow sa compartment at inilagay sa crossbow. Sir, ingat po kayo. Magpapashoot ako ngayon. Sa susunod na sandali, inipon niya ang kanyang lakas upang hilahin ang pana. Sa hindi pagkakataon, nadapa siya at muntik na siyang mahulog sa lupa. Masyadong mabigat ang crossbow para sa kanya, at hindi man lang niya mahayla ang tali paatras. Tila, ang banal na kasangkapan ay hindi isang bagay na maaaring hawakan ng walang kahirap-hirap. Kung sino man ang makakagawa nito ay siguradong hindi matatalo. Arg! Dumagundong si Floyd habang sinubukan niyang hilahin muli ang crossbow. Sa round na ito, inubos niya ang lahat ng kanyang lakas para hilahin ang string ng crossbow. Habang patuloy na lumalakas ang kanyang kapangyarihan, unti-unting tumaas ang kanyang lakas. Sa lalong madaling panahon, tila ang kanyang kapangyarihan ay umabot sa kabuuan nito, at siya ay sisabog sa anumang oras. Boom! Niyanig pa nito ang lupa na may nakakakilabot na tunog. Gayunpaman, ang string ng crossbow ay maaari lamang hilahin ng kalahating paatras. Malinaw, isa lamang na may malakas na enerhiya ang nakayanan ang banal na kasangkapan. Whoosh! Naglapat ng mas malaking puwersa si Floyd hanggang sa maabot nito ang pinakamataas na punto at naitama ang arrow. Ang pinakawalan na palaso ay tumama na parang kidlat na may alon ng nagbabagang nagliliyab na enerhiya. Sa isang kisap mata ay bumungad ito sa harapan ni Daxon. Sa sandaling iyon, namula ang mukha niya. Tila na-overestimate niya ang sarili niya. Sa una,
Ipinagpalagay niya na hindi ganap na mahawakan ni Floyd ang banal na kasangkapan, at sa gayon ang pinakawalan na puwersa ay hindi magiging banta sa kanya. Sa hindi pagkakataon, bumaliktad ang mga pangyayari. Para bang nalagay sa linya ang buhay niya sa isang iglap. Arg! Sumigaw si Daxon, pinakawalan ang bawat bit ng kanyang kapangyarihan upang protektahan ang sarili laban sa palaso. Whoosh! Nagpatuloy siya sa pagsuray-suray at huminto lamang ng ilang libong metro ang layo bago siya tuluyang nakalabas sa panganib. Kulog, napanganga ang iba sa kanyang gulo. Talagang nakakabaliw ang eksenang iyon para sa kanila. Ostrok, Zoe, Asher Dragon, Kirin, at ang iba pa ay naikuyom ang kanilang mga kamao. Nangako silang mauna sa buwan ng kapaligiran para makuha ang banal na kasangkapan. Anong hindi magagapi na sandata? Ganon pa man, ngumisi lang si Levi sa kanila.